Kabanata 201. Si Nicole ay isang snob. Matapos ayusin ang usaping ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Nicole. Niyaya ni Yvette si Nicole na mamili kaya naman masayang pumayag si Nicole. Sa loob ng mall, naglakad-lakad ang dalawang babae at kahit papaano ay naglakad papunta sa isang showroom ng sasakyan. Isang napakaliwanag at kapansin-pansing mapakamahal na sasakyan ang nakapark sa gitna. Maging si Nicole ay hindi napigilan na humanga sa kagandahan nito. Ang disenyo ay makinis at maganda. Ito ang una sa modelong ito na inilabas sa media niya. Si Nicole ay nabighani dito at bamulong, ganyan kagandang kotse ang dapat ilagay sa aking garahe. Kumaibot ang sulok ng labi ni Yvette. Tingnan mo itong snob. Sa sandaling ito, dumating ang tindera at nakita niya ang dalawang babae na nakasuot ng mamahaling damit. Bukod dito, dahil madalas bumisita si Nicole sa mga trending topics kamakailan, nakilala niya si Nicole sa isang sulyap. Pagkatapos ng lahat, nag-iwan ng malalim na impresyon sa puso ng lahat na si Nicole na naghagis ng $800 milyon at $2 bilyon sa mga bagay-bagay. Naisip ng tindero, kung mapapabili ko siya sa kotseng ito, maaaring hindi ko na kailangang magtrabaho sa natitirang bahagi ng taon. Nagningning ang mga mata niya at naging maasikaso. Miss Stanton, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Hindi napigilan ni Nicole na lumapit at hawakan ang front hood ng sasakyan. Magsasalita pa sana siya, may narinig siyang medyo pamilyar na boses ng babae mula sa likuran. Magkano itong sasakyan? Gusto ko. Matagumpay na nakuha ng boses na ito ang atensyon ni Nicole. Paglingon pa lang ni Nicole ay nakita niya sina Chloe Snyder at Ingrid Ferguson. Nakatayo sa tabi ni Chloe, kulang na kulang ang ugali ni Ingrid na walang mapagkukumparahang masasabi. Sa oras na ito, tumingin si Ingrid kay Nicole na may nakakaakit at nakasimangot na titig na hindi nakikilala. Hindi nang ahas si Ingrid na saktan si Nicole, ngunit tiyak na magagawa ni Chloe. Hindi na nagulat si Nicole nang makitang magkasama ang dalawang taong ito. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho si Chloe sa Ferguson Corporation, kaya natural, makikilala niya si Ingrid Ferguson. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Nicole na magkakasundo si Chloe sa hindi matitiis na Ingrid na ito. Isang himala. Oh, ikaw pala, Miss Stanton. Iniisip ko kung sino iyon. Tumingin si Chloe kay Nicole na may magalang at hiwalay ng ngiti. Hindi tense ang atmosphere, pero hindi rin relaxed. Miss Snyder, gusto mo ba itong sasakyan? Tanong ni Nicole sa kanya. Hindi narinig ni Nicole na may affinity si Chloe sa mga kotse. Napaawang ang labi ni Chloe. Bahagyang kumislap ang kanyang tingin. Oo, gusto kong bilhin ito sa sandaling makita ko ito, ngunit hindi ko inaasahan na matatalo ako ni Miss Stanton. Hindi napigilan ni Ingrid na hamarang. Hindi pa nagbabayad si Nicole, diba? Ibig sabihin may chance pa ang lahat. Wala namang first come first serve. Matapos makrush ni Nicole ng maraming beses, gusto ni Ingrid na talikuran ang pagkakataong ito para makabawi kay Nicole. Ang sarap sa pakiramdam na makitang natalo si Nicole. Bumaba ang tingin ni Chloe sa tindera sa gilid. Mabilis na sumagot ang tindera. Tama. Hindi pa nagbabayad si Miss Stanton. Bakit parang masama ang pakiramdam? Bahagyang ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata. Masyadong malabo si Nicole kung hindi pa rin niya mararamdaman ang puot ni Chloe sa ngayon. Gayunpaman, hindi maalala ni Nicole na nasaktan niya si Chloe. Ngumiti si Chloe at tumingin kay Nicole. Miss Stanton, hindi mo naman aagawin sa akin, diba? Pinatulala niya si Nicole sa isang pangungusap. Walang halatang provocation. Parehong magkatugma ang mga babae, kaya ang kotseng ito ay libre para sa lahat. Maging si Yvette ay napagtanto na may kakaiba. Tumingin si Yvette kay Nicole nang may pag-aalala. Kung gusto ni Nicole ang kotseng ito, tiyak na sa kanya iyon, ngunit. Tumaas ang isang kilay ni Nicole at nagkompromiso. Siyempre hindi. Miss Snyder, dahil nagustuhan mo ito, maging bisita mo ako. Bahagyang natigilan si Chloe dahil hindi niya inaasahan na ganoon kadaling bumitaw si Nicole. Lumapit ang tindera. Miss, ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng $60 milyon. Hindi nagdalawang isip si Chloe na ilabas ang kanyang itim na card. Walang ekspresyon sa mukha niyang sinabi, "Swipe it." Hindi napigilan ni Ingrid na pumalakpak sa kanyang mga kamay sa tuwa. "Chloe, ikaw ang boss.
Hindi mo na kailangan pang magdalawang isip. Ang kotseng ito ay bagay na bagay sa iyo. Tahimik na ngumiti si Chloe. Nagkatinginan sina Nicole at Yvette, saka tumingin kay Chloe. Miss Snyder, we're gonna continue shopping, so mauna na tayo. Bahagyang kumislap ang tingin ni Chloe. Pwede tayong mamili. Parehong nagulat sina Nicole at Yvette. Bakit sabay tayong mamili? Ganun ba kami ka-close sa kanya? Kabanata 202. This mall is akin. Since Chloe Snyder asked to join them, it would be rude to refuse. Pinulot ni Nicole ang mga sulok ng kanyang mga labi sa isang perfunctory smile. Oo naman, ito ay isang karangalan. Talagang pino-target niya ako, tama ba? Bakit? Pinag-isipan ito ng husto ni Nicole ngunit hindi niya moari. Pagdating nila sa isang luxury brand store, agad na nakilala ng sales staff si Nicole dahil mayroon siyang exclusive global membership at siya ang pinakamahalagang customer nila. Nagmamadaling binati siya ng manager. Miss Stanton, how may I help you today? We have 2 new arrival bags. They're both limited editions with only 3 produced globally. Gusto mo bang tingnan? Nang hindi na hinintay ang tugon ni Nicole, inilabas na ito ng isang staff. Ito ay talagang maganda. Balutin mo para sa akin, walang pag-aalinlangan na sabi ni Chloe. Natigilan ang lahat at napatingin kay Nicole. Namilog ang mga mata ni Nicole, at lumalim ang ngiti niya. Hindi mo ba narinig si Miss Snyder? Agad kumilos ang lahat sa utos at ibinalot ang bag para kay Chloe. Parang kulang pa, bumili si Chloe ng 12 bag na ipinakilala ng store manager kay Nicole. Hindi nakipagtalo si Nicole kay Chloe at hinayaan siyang kunin ang mga gamit. Namili sila sa ilang iba pang mga luxury brand store, kung saan binili ni Chloe ang lahat ng ipinakilala kay Nicole. Maingat na hinayla ni Yvette ang braso ni Nicole at sinabing, mas energetic itong si Chloe kaysa sa akin pagdating sa pamimili, ha? Ngumiti ng makahulugan si Nicole. Nang halos matapos na sila sa pamimili ay sumasakit na ang mga paa ni Nicole. Nakaupo siya sa labas ng kafe sa itaas, humihigop sa isang tasa ng kape. Ang mabangong aroma ng kape ay agad na nagpakalma sa kanya. Natapos na magbayad si Chloe ng mga gamit niya at lumapit kay Ingrid. Nag-order din siya ng isang tasa ng kape para sa kanyang sarili. Ngumiti si Nicole sa kanya, mukhang relaxed at komportable. Miss Snyder, nasiyahan ka ba sa pamimili? Natigilan si Chloe saglit. Ayos lang. Tila pinag-iisipan niya ang kanyang mga sinabi. Miss Stanton, mukhang nagustuhan mo rin ang mga binili ko. Hindi ka ba nagagalit na ako ang unang nakakuha nito? Halos lahat ng inirekomenda ng mga tindahan kay Nicole ay binili ni Chloe. Hindi man lang nagtanong si Nicole. Ito ay kakaiba. Hindi rin siya mukhang galit. Humalaklak si Nicole na may kurbadong mga mata. Casual niyang ibinalik ang kanyang mahaba at kulot na buhok sa likod at ngumiti ng matingkad. Miss Snyder, I guess you didn't know that this mall is owned by me. Since you're so kind to patronize my business, why would I be mad? I'm more than glad that you're willing to spend ang pera dito. Ang daming binili ni Chloe, mas masaya si Nicole. Sa isang iglap, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni na Chloe at Ingrid, lalo na si Ingrid Ferguson. Ang ekspresyon ni Ingrid ay medyo nakakaaliw tingnan. Ang mall na ito ang pinakasikat na lugar para sa mga high society ladies. Ang pinakamurang carpet dito ay hindi bababa sa 6 na figure. Walang kamalay-malay si Ingrid na kay Nicole pala ang mall na ito. Nakakalokang balita. Saglit na nanigas ang katawan ni Chloe. Bakas sa mata niya ang lamig. Pinaglalaroan mo ako. Walang pakialam na tanong niya. Tumingin sa kanya si Nicole ng diretso. Miss Snyder, ikaw ang gustong manggulo sa akin. Hindi kita pinilit na bumili ng kahit ano. Ang mga sulok ng labi niya ay umawang sa isang malamig na ngiti. Sino sa tingin niya ang pinagkakaguluhan niya? Paano kung matagal na siyang presidente ng kumpanya niya? Noong college pa lang siya, sinimulan ko na ang career ko sa Europe. Napaisip si Nicole. Saglit na tumahimik ang paligid na may matinding lamig. Matagal nang nasa industriya si Chloe at maaaring takutin ang mga high society ladies sa isang tingin. Gayunpaman, hindi makita ni Chloe si Nicole. Wala ring epekto kay Nicole ang aura at kilos ni Chloe. Si Nicole ay simpleng hindi tinatablan at walang kibo. Ilang saglit na tumahimik ang hangin.
Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Chloe. Alright, I lost this time. No wonder ang mga lalaking iyon ay mahilig dumagsa sa iyo. Miss Stanton, iba ka talaga. Yung mga lalaking yon. Naguguluhan si Nicole. Bukod sa nakakainis at clingy Ian, sino pa ang nandoon? Gayunpaman, sa wakas ay may naunawaan si Nicole. Don't tell me na ang awayan na gusto ni Chloe ay dahil kay Ian. Biglang namula si Nicole. Miss Snyder, pinapatamaan mo ba ako dahil kay Ian Carter? Kabanata 203. Kung hindi mo nagustuhan, magtiis ka lang. Ipinatong ni Nicole ang kanyang mga siko sa coffee table, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay, at tinanong si Chloe ng tanong nang nakatagilid ang kanyang ulo. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Walang sagot mula kay Chloe, kaya pumayag siya. Nakangiting alam ni Nicole. Nang malantad ang kanyang kaloob-looban, ang kalmado at walang emosyong mga mata ni Chloe sa wakas ay may bahid ng inis. I just can't stand seeing you treating others like a side dish. Do you think it's very fulfilling? Ano? Masakit pakinggan ang mga salita ni Chloe. Am I wrong? May nararamdaman para sa iyo ang second young Master Carter, pero patuloy mo lang siyang pinangungunahan. Is that not treating him like a side dish? Diretsahang tanong ni Chloe kay Nicole. Hindi napigilan ni Yvette na magsalita. Kailan mo pa nakita si Nicole na pinangungunahan si Ian? Ano bang alam mo sa relasyon namin? Mukhang nahihiya si Chloe, pero ayaw pa rin niyang umatras. Dahil malapit lang kayong magkaibigan, ayos lang na paglaruan ni Miss Stanton ang kanyang nararamdaman ng walang kasalanan. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Nicole. Naubos ang kanyang mabuting ugali at pasensya. Paglaruan ang kanyang damdamin. Ngumisi si Nicole. Miss Snyder, sinong mata mo ang nakakita sa akin na pinaglaruan si Ian? This has all been Ian's one-sided wishful thinking. I'm exhausted dealing with him. Paanong maging maruming girl na pinaglalaroan ang feelings ng ibang tao? Tinatrato niya ako na parang scumbag. Hindi ka panipaniwala. Paano ka tawa-tawa? Napaisip si Nicole. Nagtakip ng ngipin si Chloe. Masungit ang mukha niya, at mapang-api ang aura niya. Kung ayaw mo sa kanya, dapat putulin mo na lang lahat ng pag-asa niya. Hindi ba pinaglalaroan ang nararamdaman niya ang leading man niya at ang pagiging friendly pa niya sa kanya? Kung ito ay sino man, sila ay nabigla. Gayunpaman, mahinang ngumuso lang si Nicole. Miss Snyder, sa tingin mo ba kailangan kong putulin ang lahat ng relasyon kay Ian para tanggihan siya? Hindi sumagot si Chloe, pero iyon ang ibig niyang sabihin. Nakakatawa. Napatingin si Nicole sa walang ekspresyon na mukha ni Chloe. Matagal na sigurong pinagplanuhan ni Chloe itong munting pagpapakita ng dominasyon, ha? Sina Nicole at Ian ay magkaibigan noong bata pa sila na lumaki ng magkasama. Aktibo niyang binabaliwala ang mga pagsulong ni Ian sa kanya. Kahit 100 beses siyang tinanggihan ni Nicole. Kaya naman, nagkaroon siya ng malinis na budi tungkol dito. Kahit na hindi sila maaaring magkasama sa romantikong paraan, hindi na kailangang sirain ang kanilang mga taon ng pagkakaibigan. Si Chloe Snyder ba ay baliw? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at ngumiti ng hindi nakakaintindi. Ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan habang sinasabi, Miss Snyder, I guess you've never had the opportunity to reject others. Hindi lahat ng lalaki at babae na pagkakaibigan ay kailangang maging romantiko. Si Ian ang gustong kumawala sa friend zone at kunin itong relasyon, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Kung hindi, tinanggap ko na lang ang kapirasong lupa. May mga bagay na hindi kailangang sabihin ng masyadong malinaw ni Nicole. Kung may utak si Chloe, dapat niyang malaman na hindi kay Nicole ang problema. Anong karapatan niyang lumapit para mahirapan ako tungkol dito? Napaisip si Nicole. Bahagyang nanigas ang mukha ni Chloe. Umiwas siya ng tingin at walang humpay. Sa tingin ko naghahanap ka lang ng iba pang pagpipilian habang tinatanggihan siyang bitawan. Siya ay pag-alit. Ngumuso si Yvette at hindi na nakatiis. What is wrong with you? Nicole made it very clear that we're all childhood friends at imposibleng putulin lang nila ni Ian ang kanilang pagkakaibigan. Kung gusto mo si Ian, ikaw na mismo ang humabol sa kanya. Sa tingin mo ba kasalanan ni Nicole na hindi ka nagustuhan ni Ian? Sino siya sa tingin niya?
Sino ang sinusubukan niyang ipagmalaki at kumilos ng mataas at makapangyarihan? Hindi kinaya ni Yvette ang hindi matiis na ugali ni Chloe. Saglit na namula ang mukha ni Chloe. May bigat at pagtitiis sa mga mata niya. Gayunpaman, sanay na si Chloe sa lahat ng uri ng eksena, na matagal na sa industriya, kaya napakahusay niyang itago ang kanyang emosyon. Maya-maya, kumalma si Chloe. Tiningnan niya sila nang walang pakialam. Kung sino ang magustuhan ni Ian Carter ay negosyo niya. Ayoko lang na nakikitang pinaglalaroan ni Miss Stanton ang nararamdaman ng iba. She's so dumb na hindi pa rin niya maintindihan. Hahampasin na sana ni Yvette ang mesa at tatayo nang hilahin ni Nicole ang braso niya. Ngumiti si Nicole at tumayo. Kalimutan mo na, walang kwenta kung sasabihin pa. Miss Stanton, I take this as your admission. Malamig ang ngiti ni Chloe. Napatingin sa kanya si Nicole at kinagat ang labi. Ang kanyang ngiti ay unti-unting lumawak sa isang mapanoksong arko. Miss Snyder, walang pwedeng makialam sa mga gawain ko. Kung ayaw mong makita, tiisin mo na lang. Huwag pilitin na tumingin. Napaisip si Nicole. Kabanata 204. Bakit mo ako niyaya? Malamig na tawa ni Nicole. Hindi niya alam kung natatawa ba siya sa pagiging bata o katangahan ni Chloe Snyder. Hinailan niya ang braso ni Yvette, tumalikod, at naglakad palabas ng kafe. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, at ang kalangitan ay maaliwalas. Ito ay isang magandang araw. Nawala rin ang lungkot sa puso ni Nicole. Minsang lumabas si Yvette, galit na galit niyang sinabi, magaling na businesswoman si Chloe Snyder, but unfortunately, wala siyang utak. No wonder no one dares to pursue her. Tumawa si Nicole. Noong panahong ang pamilya Snyder ay nagkakaproblema, ang ilang mga tao ay nagsisikap na makuha ang kanilang mga kamay sa kapalaran ng pamilya Snyders. Gusto nilang gamitin si Chloe Snyder para kontrolin ang mga asset na iyon. Gayunpaman, nagawa ni Chloe Snyder na hawakan ang pamilya Snyder ng mag-isa at hindi binigyan ng pagkakataon ang sino man na lokohin siya. Ang estilo ni Chloe sa negosyo ay palaging walang awa, mapagpasyahan, at maigsi. Hanggat hindi ito lumalabag sa batas, handa si Chloe na gawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Ito ay para sa kadahilanang ito na si Chloe Snyder ay walang maraming tagahanga. Ibinaba ni Nicole ang ulo at tumawa. I guess she's really here for Ian this time. Si Yvette ay may simpatikong tingin. Hindi magugustuhan ni Ian ang ganitong klaseng babae. Sinasayang lang niya ang effort niya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Mahirap sabihin yan. Si Chloe ay hindi isang taong sasayangin ang kanyang pagsisikap. Tatanungin pa sana siya ni Yvette kung bakit nang makita niyang dahan-daang pumaroda ang sasakyan sa harap nila. Isa itong mamahaling sasakyan. Ibinaba ang bintana sa upuan sa likuran, bumungad ang malamig at gwapong mukha. Pumasok ka. Napatingin si Eric kay Nicole. Mahinahon at magnetic ang boses niya. Natigilan sandali si Nicole at umiwas ng tingin. Agad niyang hinayla si Yvette at umalis sa ibang direksyon. Sa pang-aasar sa akin ni Chloe Snyder at Eric Ferguson, walang nangyayari sa akin ngayon. Nicole, gusto mo ba ang lupang iyon? Biglang tanong ni Eric. Bahagyang natigilan si Nicole at napatigil sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya para tingnan siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sa kanya na ang lupang iyon? Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagbili nito sa ganoong kataas na presyo, ngunit muli, mayaman at makapangyarihan ang Ferguson Corporation, kaya sa palagay ko, kailangan nilang magkaroon ng paraan upang maibalik ang kanilang gastos. Tumingin sa kanya si Eric na may madilim na tingin. Maaari kang makipagtulungan sa akin. Kung ang proyektong iyon ay mapupunta sa plano, ang gastos ng Stanton Corporation ay mababawasan ng 2/3. Naiinis na tumawa si Nicole. Siyempre, ibig sabihin din yan ay mababawasan ang tubo. Ang kaunting halaga ay hindi katumbas ng pagsisikap. Isang 300 na kooperasyon. Mukhang pinaplano ni Eric na kunin din si Chloe. I wonder kung anong napagkasunduan ng dalawa. Ang sitwasyong ito ay talagang palaisipan para kay Nicole. Ang Ferguson Corporation ay napakahusay na mapapaunlad ang piraso ng lupang ito ng mag-isa. Bakit papayag si Eric Ferguson na bigyan ang ibang tao ng isang slice ng kanyang pie? Ito ay tunay na hindi maintindihan. Aalis na sana si Nicole nang magsalita ulit si Eric.
Nicole, sa tingin mo ba ay naglalagay ako ng labis na pagsisikap para lamang sa piraso ng lupang ito? Ang piraso ng lupang ito ay napapaligiran ng mga institusyong siyentipikong pananaliksik at mga institusyong pang-edukasyon. Kung ang buong potensyal ng lupaing ito ay maisa sa katuparan, kung gayon ang lahat ng nakapalibot na lugar ay tataas ang halaga. So, iniisip mo pa ba na isang kapirasong lupa lang ang pinaglalaban natin? Malamig ang boses niya pero puno ng pasensya. Binuksan ni Eric ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan. Ang kanyang matangkad na figure ay pumaibabaw kay Nicole. Nang mapanood ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito, nasiyahan si Eric at ipinagpatuloy ang kanyang pitch. Wala pang 5 taon, ang lugar na ito ay magiging economic, scientific, medical, at educational hub ng buong lungsod. Hindi mo ba gustong maging bahagi nito? Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Nicole habang pilit na pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso. Nakakaantig talaga ang sinabi niya. Ito ay tiyak na hindi lamang isang piraso ng lupa. Sa halip, ito ang kahalagahan ng maaaring idulot ng pag-unlad sa hinaharap. Maaari pa itong maging Silicon Valley ng Medianya. Sa panahong iyon, sila ay lumalangoy sa kasaganaan. Gayunpaman, hindi pa nalulula si Nicole sa excitement ng paggawa ng pera. Dahan-dahan niyang itinaas ang mga mata niya at kumunot ang noo niya. Naguguluhan pa rin si Nicole. Hindi ko maintindihan. Mr. Ferguson, napaka-flawless ng blueprint mo, bakit mo ako inimbitahan? Kaya lang ni Eric ang mag-isa. Kung magtagumpay siya, malalampasan niya ang Stanton Corporation. Sa panahong iyon, ang Stanton Corporation ay magiging tulad ng isang maliit na alikabok kay Eric Ferguson. Bakit? Kabanata 205. Kabayaran ba ito? Malungkot ang mukha ni Eric. Ang kanyang mga mata ay hindi mahahalata at napakalalim na parang karagatan. Nakagat ang sulok ng labi niya habang nakatitig kay Nicole. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang oras ay tila huminto sa isang iglap. Maya-maya, binawi ni Nicole ang tingin at bahagyang ibinaba ang mga mata. Walang pakialam ang mukha niya. Siguradong panalo ang proyektong ito. Walang panganib na pag-usapan at iba ito sa proyekto ng Artificial Intelligence ng J&L Corporation. So, bakit? Naguguluhan si Nicole. Napahinto si Eric at bahagyang nag-alinlangan. There's no specific reason. You can choose to say yes or no. Narinig ito ni Nicole at naramdaman niyang lumubog ang kanyang puso. Parang may na-realize siya. Mapanuksong kinagat ni Nicole ang gilid ng kanyang labi at sinabing, Mr. Ferguson, sinadya mo itong ibigay sa akin bilang kabayaran sa hiwalayan, tama. Wala siyang maisip na ibang dahilan kundi iyon lang. Marahil ay pagsubok ang sinabi ni Nicole. Kung si Eric ay maglakas loob na sumagot ng oo, sabay na dumapo ang sampal nito sa mukha niya. Kung hindi siya ang tagapagmana ng Stanton Corporation, magiging maalalahanin kaya si Eric Ferguson sa isang ordinaryong nanalo. Sinusubukan ba niyang pagaanan ang relasyon namin para sa kapakanan ng sarili niyang konsensya? Gumagamit siya ng ilang daang bilyong kita para mapagan ang relasyon ng dalawang pamilya. Gaano siya ka-generate? After a few seconds of silence, napatingin si Yvette sa dalawa at hinayla ang wrist ni Nicole. Umubo siya at sinabing, Mr. Ferguson, hindi nagmamadaling sumagot, di ba? Sino ang nakakaalam kung ito ay isang bitag na iyong itinakda? Paano ito? Hayaan mo si Nicole na bumalik at pag-usapan ito sa kanyang mga executive. Kumbaga, wala sa pabilisan, ha? Walang malay na tumingin si Nicole kay Yvette, nagtataka. Kinindatan siya ni Yvette. Napansin ni Eric ang interaksyon ng dalawang babae at tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Iyon ay hindi inaasahan. Lumayo si Nicole kasama si Yvette. This time, hindi na sila pinigilan ni Eric. Pagsakay nila sa sasakyan nila, hindi naiwasang magtanong ni Nicole, bakit hindi mo nalang hinintay ang sagot niya? Ngumiti si Yvette sa kanya at ngumuso. Si Eric Ferguson ba ay sadyang maglalagay ng bitag para sa iyong pamilya? Nagkaroon ng katahimikan. Sagot ni Nicole, I don't think so. Bagamat hindi ganoon kalapit ang kanilang mga pamilya, napanatili nila ang isang pangunahing kagandahang loob at pakikipagtulungan. Kung ganon, surefire deal ito. Bakit mo gustong tanggihan? Bahagyang kumunot ang noo ni Nicole. Nag-aalala siya sa sagot ni Eric sa tanong na iyon. Kung kabayaran, ayaw ni Nicole.
Napabuntong hininga si Yvette at nakita ang kanyang iniisip. Nikki, bakit kailangan mong pakialaman ang sagot niya? Kung sobrang pakialam mo, nakalimutan mo na ba talaga siya? Napaisip si Yvette. Sa isang iglap, naramdaman ni Nicole na parang isang balde ng malamig na tubig ang bumuhos sa kanya, na agad namang nagpatahimik sa kanya. Kabayaran man sa diborsyo o hindi, ito ay isang gintong bundok na dumarating sa iyong landas. Hindi ka nagnanakaw o gumagawa ng anumang bagay na labag sa batas para dito, kaya bakit mo tatanggihan ang lahat ng perang ito? Kinumbinsi ni Yvette si Nicole na tanggapin na lang ang pera. Bagamat lahat sila ay napakayaman, hindi nila iniisip na makakuha ng mas maraming kayamanan. Natigilan si Nicole saglit. Naningkit ang mga mata niya habang nakatingin kay Yvette. Ikaw ay maliit na pera grabber. Biglang naramdaman ni Nicole na sobrang saysay ng sinabi ni Yvette. Ano ang pinag-iisipan ko? Bakit ko isusuko ang magandang pagkakataon para sa wala? Nagtaas ng kilay si Yvette. Simula noong kinuha ko ang kumpanya ng aking ina, hindi ko na basta-basta bibat-iwan ang anumang pagkakataon. Ngumiti si Nicole bilang pagsang-ayon at gustong pumalakpak para sa kanya. Tama ka. Kompensasyon man o hindi, akin na. Kung mahilig siyang bayaran ako ng sobra, ako na lang ang kumuha. Ito ay hindi tulad ng siya ay hindi forking out kahit ano. Ang Stanton Corporation ay magbabayad ng bahagi nito at hindi makakasakit sa isang sentimo. Bagamat nagawa na ang desisyon, hindi kaagad sumagot si Nicole kay Eric. Hindi pa ito ang tamang panahon. Nang makauwi na siya, naligo si Nicole at nakatanggap ng tawag mula kay Ian Carter paglabas niya ng banyo. Nikki, you're so heartless. Paano mo maibibigay ang kapirasong lupa na iyon sa anak ng isang loko-loko na si Eric Ferguson? Kabanata 206. Munting Prinsesa Carter. Nang marinig ang galit na reklamo ni Ian, natawa si Nicole. Nakarelax ang kilay niya. Muntik nang maging mainit na patatas ang kapirasong lupa na iyon. Dahil ginusto niya iyon, makukuha niya iyon. Tapos nabugbog ako nang wala lang. Nakaramdam ng hinanakit si Ian at humagulgol sa sakit sa telepono. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, hindi mo man lang ako binisita. Ngumisi si Nicole. Munting Prinsesa Carter, ano ang mabuting maidudulot nito kung bibisitahin pa rin kita? Nagkaroon ng katahimikan sa telepono. Huminga ng malalim si Ian. Namula ang mukha niya sa galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, Nikki, how dare you mock me? Hindi napigilan ni Nicole na tumawa ng mahina. Don't be a little na malupit. Just stay at home and admit your fault. Kung hindi baka wala ka pang lakas na tawagan ako next time. Sa sobrang inis ni Ian ay ibinaba na niya ang telepono. Pakiramdam niya ay umikli ng ilang taon ang kanyang buhay. Madilim sa labas. Binasa ni Nicole ang ilang mga dokumento bago siya humiga. Mahimbing ang tulog niya buong gabi. Umagang-umaga, pumasok ang liwanag ng umaga. Hinailan ni Nicole ang likod niya at bumangon sa kama. Dumating si Logan para sunduin siya kasama ang driver, pagkatapos ay pumunta sila sa opening ceremony ng bagong International Convention Center. Binasa ni Nicole ang ilang dokumento habang nasa daan at hindi nagtagal ay dumating ang kanilang sasakyan. Sa loob ng exhibition hall ng International Convention Center. Kahanga-hanga ang seremonya ng pagbubukas. Ang mga taong dumalo ay espesyal na inanyayahan ng mga miyembro ng mataas na lipunan. Tumanggi si Nicole na batiin siya ng personal ng chairman ng convention center. Pagkababa ni Nicole sa kotse, naglakad siya papunta sa painting exhibition kasama si Logan. Iba't ibang estilo ng sining, romantiko, makatotohanan, at abstract, lahat ay inilagay sa parehong lugar, na pinaghihiwalay ng mga semi-open na pader. Karamihan sa mga painting na nakadisplay dito ay mga collectors pieces, kaya mas pinahahalagahan ang mga ito. Huminto si Nicole para pahalagahan ang halos lahat ng pagpipinta. Nakita ni Logan na sobrang nahuhulog si Nicole sa sining, kaya pinuntahan niya ang kanyang mga paboritong painting. Naglakad si Nicole sa huling painting na natatakpan ng itim na tela kaya hindi makita ang laman. Tumigil siya sandali at inisip na baka nagkamali lang ang staff. Dinampot ni Nicole ang gamit sa mesa sa tabi niya at marahang itinaas ang isang sulok ng itim na tela, na dahan-daw ang nagsiwalat ng totoong painting. May malaking pinto na nababalutan ng gintong hiyas sa gitna ng dilim. Bahagyang nakaawang ang pinto,
At biglang lumabas ang liwanag mula sa puwang, parang isang matalim na espada na tumatagos sa gabi. Nakatayo sa harap ng pinto ang likod ng isang dalaga. Nakasuot ng mahabang pulang damit ang babae. Siya ay may balingkinitang figure at ang mahaba niyang kulot na buhok ay nakatabing sa kanyang mga balikat. Halos maghalo ang pulang damit niya sa dilim ng gabi. Sinampal sa mukha ni Nicole ang pakiramdam ng hingal at pananabik. Nagkaroon siya ng magkakaugnay at masalimuot na surge of emotions nang makita niya ang painting na ito. Napakatindi ng kanyang damdamin na ramdam niya ang sandaling iyon. Nagkaroon ng isang banayad na balanse sa pagitan ng kabigatan at kaningningan, na nagbigay sa kanya ng isang hindi malinaw na pakiramdam. Bahagyang nanigas ang mga daliri ni Nicole. Nanlamig ang mga mata niya. Parang pamilyar ang imahe sa harapan niya. Nicole. Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Walang malay na lumingon si Nicole at napangiti nang makita ang tao. Mrs. Carter. Ang ina ni Ian, si Jillian. Si Jillian ay nagbakasyon sa ibang bansa bago ito at tila nakabalik sa bahay sa isang magandang tala. Ikaw talaga. Akala ko parang pamilyar ang likod mo. Lumapit si Nicole at niyakap ng marahan si Jillian. She then saw another person standing beside her, Chloe Snyder. Unti-unting lumawak ang ngiti niya. Miss Snyder, nagkataon lang. Ikinawit ni Chloe ang kanyang mga labi sa isang perfunctory at magalang na ngiti. The last time they met, she was played by Nicole, and she had also insulted Nicole. Kaya naman, pareho silang hindi magpapanggap na walang nangyari. Gayunpaman, sa harap ng nanay ni Ian, hindi sila gumawa ng scene. Miss Stanton, nagkataon lang talaga. Hindi ko alam na interesado ka rin pala sa painting exhibition. Ngumisi si Nicole. Naririnig niya ang panlalamig sa mga salita ni Chloe. Miss Snyder, sa tingin mo ba kumita lang ako? Bahagyang natigilan si Jillian. Nararamdaman niya na ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang babaeng ito ay hindi tama. Magsasalita pa sana siya, mabilis na dumating ang tagapangasiwa ng eksibisyon. Mrs. Carter, Miss Stanton, pasensya na po sa mahinang hospitality. Mayroon bang painting na gusto mo? Agad namang nagsalita si Chloe. This is a nice painting. Gusto rin ni Mrs. Carter. Bakit hindi kita bibilhin? Natigilan si Jillian. Isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nako, hindi. Hindi na kailangang sirain ang bangko. Ikaw ang guest dito. Si Chloe ay bukas palad upang makuha ang magagandang biyaya ni Jillian. Kaya naman, hindi niya bibitawan ang magandang pagkakataong ito. Agad siyang napalingon sa curator. Nakuha ko ang painting na ito. Balutin mo ito para sa akin. Mariin na umiling ang curator. Paumanhin, hindi ito magiging posible. Kabanata 207. Pinagmumuka mo ako. Sinabi ng tagapangasiwa, ang pagpipinta na ito ay likhang sining ni Mr. Wilhelm. Karaniwang hindi niya ibinebenta ang kanyang gawa. Oh, tingnan mo, narito siya. Habang sila ay nag-uusap, isang matandang lalaki na may puting balbas ang lumakad patungo sa kanila na may matatag at malakas na lakad, na nakahawak sa isang tungkod. Si Mr. Wilhelm ay isang Medianian na lumipat sa Liberty matagal na ang nakalipas. Siya ay isang kilalang pintor sa buong mundo, at ang kanyang mga kwadro ay mahirap hanapin. Tiyak na narinig ng ina ni Ian, si Jillian, ang dumadagandong na pangalan ni Mr. Wilhelm. Bilang karagdagan sa mga alahas, bag, at iba pang mga luxury item, lahat ng kababaihan ng mataas na lipunan ay mangolekta ng mga gawa ng sining ng mga sikat na artista sa bahay. Kung hindi, sila ay kinukutya bilang isang parvenu. Gayunpaman, ang mga painting ni Ginoong Wilhelm ay hindi isang bagay na mabibili ng pera. Kakaiba ang ugali ng matandang ito at makulit sa mga mamimili. Naisip ni Jillian, kung mabibili ko ang kanyang painting, hindi ba ako mas igagalang sa aking bilog? Sa isang kisap mata ay dumating na sa kanilang harapan ang matandang may puting balbas. Magalang na pumunta ang curator upang batiin si Mr. Wilhelm. Walang sabi-sabing tumango ang maputi balbas na matandang lalaki. Pumunta siya sa unahan para ibaba ang painting na nakasabit sa dingding at tumalikod para umalis. Nakita ni Chloe Snyder na talagang nagustuhan ni Jillian ang pagpipinta, kaya agad siyang pumunta sa harapan para pigilan siya. Excuse me, magkano itong painting? Gusto kong bilhin.
Bahagyang kumunot ang noo ng maputing balbas na matanda at sinulyapan si Chloe. Hindi mo kayang bayaran. Nilagpasan niya si Chloe para umalis. Medyo nahiya si Chloe Snyder na minaliit ng matandang ito. Isa siyang business mogul, kaya ano ang hindi niya kayang bayaran? Just state your price, then we'll see if I can afford it. Malamig ang mukha ni Chloe sa sobrang yabang na hindi mapapansin. Malamig na umungol ang maputing balbas na matandang lalaki. You're such a stinking rich brat. Kung ibebenta ko sa'yo ang painting ko, masisira ang reputasyon ko. Mas mabuting sirain mo na lang ang mga painting ng iba. Si Chloe ay dinumog ng matanda. Malungkot ang kanyang mukha, at nagdilim ang kanyang mga mata. Kung tutuusin, minamaliit si Chloe sa harap ng nanay ni Ian kaya napahiya siya. Ilang sandali pa, napuno ng awkward na katahimikan ang hangin. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay sumulyap at nakita si Nicole. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata. Bumili ka ba o hindi? Napaawang ang labi ni Nicole. Nope, kasi mabaho din ako. Sa sobrang inis ng matanda ay natawa siya. Nena si Chloe at tinanong siya sa malamig at mabagsik na tono. Matanda, bakit mo inaalok sa iba kung ayaw mong ibenta sa akin? Ang ganda niya kasi. Tamang sabi ng matanda. Nabulunan si Chloe sa galit. Nakatayo lang siya doon at tinitigan siya ng masama. Walang pakialam si Jillian sa anumang bagay. Kinindatan niya si Nicole sa gilid. Huwag kang tumanggi. Gusto ko ito. Kinagat ni Nicole ang mga labi at nag-alinlangan sandali. Gumawa siya ng counter offer. Magkano? Bibili ako. Hindi binalak ni Nicole na labanan si Chloe. Si Jillian ang gustong-gusto nito. Dahil nanay ni Ian si Jillian, hindi lang siya kayang talikuran ni Nicole alang-alang kay Ian. Lil Brat, nagbenta ako ng painting sa isang royal family sa Europe noon sa halagang 9 million pounds. Magkano ang iaalok mo? Medyo nagulat si Nicole. Lalong nabigla sina Jillian at Chloe. Akala ni Chloe ay nakita na niya ang mundo, ngunit wala siyang malalim na pag-unawa sa bilog ng sining. 9 million pounds para sa isang painting. Dapat ilagay lang yan sa museum, di ba? Nagtaas ng kilay si Nicole. Talagang sulit ang presyo. Nang makita niyang gustong-gusto ni Jillian na kunin ang painting na ito, tumango si Nicole. She had such an effortlessly striking aura that cannot be ignored when she said nonchalantly, kung gayon, doble ang babayaran ko. Hindi naman siguro ako masyadong petty ngayon di ba? Bahagyang naubo si Mr. Wilhelm dahil sa pagiging baliw ni Nicole pagdating sa pera. Ang generous mo. You are worth this price. Natatawang sabi ni Nicole. Pagkaraan ng ilang segundo, malamig na umungol si Mr. Wilhelm at sinabing, well, hindi ko rin binibenta sa'yo. Tumalikod na ang matanda at umalis. Ngumiti si Chloe ng nakakaloko. Hindi naman mas magaling sa akin si Nicole. Nag-aalalang tiningnan ni Jillian ang maputing balbas na matanda. Nako, ayokong palampasin ang pagkakataong ito ng ganon-ganon lang. Napabuntong hininga si Nicole. Sa huli, pinigilan niya si Mr. Wilhelm na umalis. Matandang guro, pinagmumuka mo akong masama. Kabanata 208. Malupit na family banquet. Naisip ni Chloe Snyder, Old Master. Walang magawa ang tono ni Nicole, at ang pamilyar na pakikipag-usap sa matanda. Nagulat ang mga taong naruroon. Ang maputing balbas na si Mr. Wilhelm sa wakas ay tumigil sa kanyang mga landas. May bahid siya ng ngiti sa kanyang pinong titig. Malamig na ungol ni Mr. Wilhelm. Gayunpaman, ang kanyang tono ay nagdadala ng pagsaway at panghihinayang. Someone who quit halfway does not deserve to be my apprentice. Si Nicole ang nag-iisang apprentice na kinuha ni Mr. Wilhelm. Siya ay napakadamdamin, at ang kanyang talento ay 100 beses na higit sa sinumang regular na tao. Bawat hagod ng mga painting ni Nicole ay puno ng ganoong espiritu. Gayunpaman, natuto lamang si Nicole kay Mr. Wilhelm nang wala pang kalahating taon bago siya huminto at bumaling upang matuto tungkol sa negosyo. Si Mr. Wilhelm, na sa wakas ay tinanggap ang isang apprentice na iyon sa kanyang buong karera, ay sobrang galit na nawalan siya ng gana sa loob ng ilang araw. Labis ang pagsisisi at galit niya. How dare she ask na bilhin ang painting ko? Mangarap ka. Gusto ni Ginoong Wilhelm na samantalahin ang pagkakataong ito para turuan ng leksyon si Nicole. Gayunpaman, nang ang munting brat na ito ay nagpout,
Ang nakakulong galit sa kanyang dibdib ay nawala sa isang iglap. Old Master. Apprentice. Nicole, anong nangyayari? Paano mo nakilala si Mr. Wilhelm? Milyon-milyong tanong ang nasa isip ni Jillian. Nalaman ni Chloe ang kanilang relasyon mula sa pag-uusap na iyon. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya. Mrs. Carter, can't you see? Miss Stanton and Mr. Wilhelm are old acquaintances. No wonder na tumanggi siyang ibenta ito sa akin. Mrs. Carter, kung gusto mo talaga ang painting na ito, bakit hindi mo tanungin si Nicole? Kung ibebenta ito ni Mr. Wilhelm sa kanya. Biglang itinali ni Chloe ang pangalan ni Nicole sa painting. Bahagyang kumunot ang noo ni Nicole. Talagang hindi kaaya-aya ang mga salita ni Chloe at talagang hindi siya komportable. Tumingin sa kanila si Mr. Wilhelm at nginisyan. Don't even try to provoke me. I'm really not selling this to her since I've already promised to give this painting. Agad na muling nagdilim ang mga mata ni Jillian, nakakaliwanag lang. Mukhang wala na talagang pag-asa. Saglit na nag-alinlangan si Nicole. Naawa siya kay Jillian, na mukhang dismayado. Tumigil siya saglit at itinaas ang mga mata. Old Master, wala ka pa bang maraming collection na hindi ibinebenta sa publiko? I think that If Blazing Sun is a nice piece. Bakit hindi mo ibenta sa akin? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Mr. Wilhelm. How dare she ask for that? Ang aking mga painting na hindi ibinebenta sa publiko ay iniingatan para sa auction o para sa koleksyon. Sila ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Not to mention, If Blazing Sun was exhibited sa World Museum. How dare she talk about it na parang nag-win window shopping? Sabay bumangon ang galit sa dibdib niya. Gayunpaman, nang harapin ang nakangiting si Nicole, wala siyang magagawa. Ilang segundo siyang tinitigan ng masama ng matanda. Sa wakas, nagpakawala siya ng malamig na ungol. I'm planning to sell it for 5 million, but to you, I'll sell it for 10. Alisin mo kung gusto mo. Pagkatapos noon, tumalikod si Mr. Wilhelm at umalis. Natatakot siya na kung magtagal pa siya, baka atakihin siya sa puso sa sobrang inis. Lampas ito sa inaasahan ni Nicole. Nakapagtataka, hindi siya pinunit ni Mr. Wilhelm. Ito ay mas mababa kaysa sa aktwal na halaga ng The Blazing Sun. Ngumiti si Nicole kay Jillian. Mrs. Carter, then consider this a gift from me. Pagkatapos, nagmamadaling hinabol ni Nicole si Mr. Wilhelm. Natatakot siya na babalikan niya ang sinabi niya. Sa daan pabalik. Tiningnan ni Chloe ang matingkad na ngiti sa mukha ni Jillian at nakaramdam ng kaunting di komportable sa kanyang puso. Sinabi niya, Mrs. Carter, sa pagkakaalam ko, ang If Blazing Sun ay unang naibenta sa halagang $100 milyon. Ganoon ba talaga kaganda ang relasyon ni Nicole kay Mr. Wilhelm? Naninigas ang ngiti ni Jillian. Oh, anong ibig sabihin nito? Ibebenta ba ni Mr. Wilhelm ng peke sa kanya? Of course not. It's just that I'm worried na sa sobrang close nila, baka hindi nila maibigay sa'yo yung totoong painting. Maaari rin itong isang may sira na pagpipinta. Ito ay nagkakahalaga ng isang maliit na halaga ng pera, ngunit kung ikukumpara sa mga tunay na obra maestra, ito ay walang halaga. Sabay-sabay, nakaramdam si Jillian ng kaunting hininga. Ngumiti si Chloe at inaliw siya. Ngunit, marahil ay hindi nila narinig na ang mga kwadro ni Mr. Wilhelm ay magkakaroon ng kanyang natatanging marka sa kanang sulok sa ibaba ng bawat pagpipinta. Pagdating ng panahon, malalaman mo. Tumanggaw si Jillian at ngumiti. Para mapatunayan ito, sadyang gin-icing ni Jillian si Ian, na nagkukunwaring hinihimas ang kanyang mga sugat sa kanyang kama. Nagplano si Jillian na magdaos ng isang piging ng pamilya sa kanilang bahay. Nakahiga si Ian sa kama at ayaw bumangon. Panay ang ungol at ungol niya na nakakairita. Pamilya bangkit. Anong klaseng hanggal na piging ng pamilya? I specially invited Nicole and Chloe to. Hindi mo kailangang sumama kung ayaw mo. Nang marinig ni Ian ang pangalan ni Nicole, para siyang bagong-bagong tao at napuno agad ng espiritu. Kabanata 209. Lumayo ka sa anak ko. Medyo nag-alinlangan si Nicole nang matanggap niya ang imbitasyon sa piging ng pamilya Carter. Dahil si Ian ay may nararamdaman para sa kanya, Nicole subconsciously ay hindi nais na masyadong makisali sa pamilya Carter.
Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, maaaring ito ay isang magalang na paraan upang pasalamatan siya para sa pagpipinta. It would be petty of her to overthink things. Pagdating ni Nicole sa mansion ng Carter gaya ng ipinangako, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya rin doon si Chloe Snyder. Nauna nang dumating si Chloe kaysa sa kanya. Siya ay tumatawa kasama sina Old Master Carter at Jillian. Inabot ni Nicole ang painting na nakuha niya, The Blazing Sun. Nagpasalamat si Jillian at sinulyapan ito. Bahagyang nanigas ang kanyang mukha, ngunit saglit lang bago siya nakabawi. Hindi napansin ni Nicole ang pagbabagong ito. Umakyat siya para batiin si Old Master Carter. Nagtago si Ian sa itaas hanggang sa marinig niya ang boses ni Nicole. Nagmamadali siyang bumaba at gulat na gulat. Lil-En, pumunta ka na. Binuklat ko lang yung yearbook natin at nakita ko na nakasuot pa tayo ng wedding outfit. Natigilan si Nicole sandali. Bagamat palagi silang casual kapag pumunta siya sa kanyang bahay, narito si Chloe Snyder, kaya ayaw ni Nicole na maging masyadong malapit kay Ian. Isa pa, masyado nang naging prejudiced si Chloe kay Nicole dahil kay Ian. Sinaman ng tingin ni Nicole si Ian. Iyan ay para sa isang dula at ito ay isang costume, hindi isang damit pangkasal. Ang malupit na ito. Pasimpleng inilagay ni Jillian ang painting sa lupa at itinabi ito. Ian, huwag kang masungit. Matagal na dito si Miss Snyder, hindi ka pa bumababa para batiin siya. Tumangala si Chloe sa maningning na mga mata ni Ian na parang mga bituin. Pakiramdam niya ay nazap siya. Ang kislap at pagsinta na iyon ay napakasilaw at kapansin-pansin. Gayunpaman, hindi sila naging pag-aari niya. Si Ian ay sadyang maamo, masayahin, at matyaga kapag kasama niya si Nicole. Saglit na naikuyom ni Chloe ang kanyang mga kamao. Pakiramdam ni Chloe ay nahulog siya sa kumunoy habang patuloy siyang lumulubog ng walang katapusan. Pilit siyang ngumiti na parang walang nangyari, saka nagdahilan. Ayos lang. Matagal na tayong magkakilala, kaya hindi na kailangang maging magalang. Nakatayo doon si Nicole at naramdaman iyon. Medyo nakakasakal ang pagkagusto ni Chloe kay Ian. At ubiling bumaba si Ian at magalang na nagsalita ng ilang salita bago siya nainip. Nanatili lang siyang nakatitig kay Nicole. Noon pa man ay gustong makipag-usap ni Old Master Carter kay Nicole. Paulit-ulit lang siyang nagtatanong tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Sa kabilang banda, ang ugali ni Jillian ay napakalamig, ngunit siya ay napaka-friendly kay Chloe. Pagkatapos kumain, nag-alok si Chloe na gumawa ng dessert. Kinaladkad ni Jillian si Ian para tumulong. Medyo nakipag-chat pa si Old Master Carter at umakyat sa itaas para magpahinga. Magkaharap na nakaupo sina Nicole at Jillian. Nang mag-isa na sila, inipon ni Jillian ang kanyang ngiti at iniabot ang isang tseke kay Nicole. Nang makita ito, nagulat si Nicole. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na ito ay para sa 10 milyong dolyar. Ito ay. Tumawa si Jillian at kinagat ang kanyang mga labi sa panghahamak. Ito ang pera para sa pagpipinta na iyon. Bagamat alam kong hindi ito gaanong katumbas ng halaga, dahil matagal na tayong magkakilala, tinatanggap ko ang pagkawalang ito. Ang mga sulok ng malambot na labi ni Nicole ay nakakurbo sa isang malamig at pinipigilang arko. Mrs. Carter, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Paano ka nagdurusa sa pagkawala kapag binigay ko sa iyo ang painting na ito? Ginulo ni Jillian ang kanyang buhok. Bakas sa mukha niya ang mapang-asar. Walang kahit kay-titing na init o kagandahang loob sa kanyang titig nang titigan niya si Nicole. Dahil alam kong peke ang painting na ito, isang reject. Bahagyang nanigas ang sulok ng labi ni Nicole. Mahigit 10 segundong nagkatitigan ang dalawang babae. Sa wakas, binawi ni Nicole ang kanyang tingin. Ang pagpipinta na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon dolyar, ngunit sinasabi niya na hindi ito nagkakahalaga ng 10 milyon dolyar. Paano ito pagtanggi? Si Nicole ay nagkaroon ng isang komplikadong mood at hindi alam kung paano ito ilarawan. Ibinaba niya ang ulo niya at unti-unting ngumiti. Malamig ang ngiti niya. So, tinanggap mo ito bilang peke. Normal ang tono ng pananalita niya, pero parang katawa-tawa siya. Nicole, we are considered family friends. Bagamat maagang namatay ang nanay mo, pinayagan pa rin kitang maging close kay Ian. Alam ko naman na malapit kayong magkaibigan, pero hindi mo ako kayang lokohin ng ganito.
Walang pakialam na wika ni Jillian habang pilit na pinipigilan ang kanyang galit at nagkunwaring kalmado. Sa pagbanggit ng yumaong ina, hindi maipaliwanag na tumibok ang puso ni Nicole. Naging malamig ang tingin niya. Bahagyang nakadikit ang sulok ng labi niya. Dahil hindi mo gusto ang painting na ito, babawiin ko na lang. I can't let you suffer a loss, right? Napakabulag niya. Hindi ba bumuti ang kanyang panlasa sa sining bilang isang mataas na lipunan sa pakikipagtalastasan sa kayamanan ng kanyang pamilya? Tatayo na sana si Nicole at aalis nang marinig niya ang nakakagulat na malamig na boses ni Jillian. Tsaka layuan mo ang anak ko. Kabanata 210. Kicking you out. Bahagyang nagulat si Nicole nang marinig ang mga salitang ito. Ito ang pangalawang beses na narinig niya ang babalang ito. Sa unang pagkakataon, ito ay mula kay Quinn bago siya ikinasal kay Eric Ferguson. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, galing ito sa ina ni Ian, si Jillian. Nilinggan ni Nicole ang kalmado ni Jillian at walang ekspresyon ang mukha. Pakiramdam ko lahat ng init at pagkakilala noon ay isang disguise lamang. Nanlamig ang puso ni Nicole. Palagi niyang tinatrato si Jillian bilang isang iginagalang na matanda. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Hinayla ni Nicole ang gilid ng labi niya. Mrs. Carter, binabalaan mo ba ako? Mabuti naman kung ganyan ang iniisip mo, Nicole. Nahirapan si Ian na kunin ang kumpanya, pero dahil sa iyo, 50 bilyon ang itinapon niya para lang mabili ang lupang iyon. Hindi lang siya nabugbog ng kanyang lolo, pero muntik na rin siyang makick out sa board, alam mo ba? Natigilan si Nicole. Naisip niya na nakagawa siya ng napapanahong pag-save. Hindi niya inaasahan na haharapin ni Ian ang napakaraming problema. Kumunot ang noo ni Jillian. Nicole, kung noong una lang sana kayo, hindi na ako tatutol sa inyong dalawa. Pero ngayon, kakahiwalay nyo lang at nagkalat na ang mga iskandalo nyo. Sa dinami-dami ng humahabol sa inyo, si Ian ang pinaka hindi angkop sa kanila, hindi ba? Natawa si Nicole sa sobrang inis. Dapat ay tahasan na lang siyang pinagalitan ni Jillian dahil hindi siya naging mabuti para sa kanyang mahal na anak na si Ian. Bakit napakalaking rotonda? Sinulyapan ni Nicole si Chloe Snyder, na nasa kusina. Pagkatapos, tumingin siya kay Ian, na nakatayo sa malayo kay Chloe na mukhang naiinip na. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Parang may naintindihan si Nicole. Pinapaalis niya ako. Mukhang nakapili ka na ng magandang mapapangasawa para Ian. Kaya ba gusto mong tanggalin ang anumang sagabal na maaaring makagambala sa alyansa ng kasal? Hindi naman itinanggi ni Jillian ang sinabi ni Nicole. Napaka-capable ni Miss Snyder. Siya ay maamo at presentable. Pinakamahalaga, wala siyang komplikadong kasaysayan ng relasyon. Siya ang pinakaangkop na kandidato bilang aking manugang. Kinawit ni Nicole ang sulok ng kanyang mga labi sa isang malahalimaw na at mapang-asar na ngiti. Bumaba ang tingin niya kay Jillian na nakaupo doon na may eleganteng tindig at mababaw na ngiti. Incompatible talaga kami ni Ian sa isa't isa. Kung tutuusin, namamana ang IQ ng isang ina. Natigilan si Jillian. Mukhang galit na galit siya. Nicole, ang bastos mo. Ngumisi si Nicole at pinaikit ang mga mata. Napanatili pa rin niya ang isang disente at magalang na ngiti. Mrs. Carter, there is one thing that I hope you are clear about. I have never provoked Ian. We've always been good friends and I've never thought of taking our relationship further. Please persuade him to give up on those. Kung tutuusin, matagal na kaming magkaibigan, at ayaw ko siyang masaktan. Itinuro sa kanya ng karanasan ni Nicole na ang isang matalinong elder ay kumakatawan sa kaligayahan ng isang pamilya. Ang relasyon sa pagitan ng isang biyenan at isang manugang na babae ay tunay na pinakamahirap. Matapos magdusa sa kamay ng mga Ferguson sa napakaraming taon, hindi naging hanggal si Nicole para ulitin ang parehong pagkakamali. Not to mention, magkaibigan lang sina Ian at Nicole. Simula nang magkagusto si Ian sa kanya, sinimulan na ni Nicole na umiwas sa sobrang pakikipag-ugnayan sa kanya. Ito ay isang bagay na nagkaroon ng malinis na budi si Nicole. Si Nicole ay nasa isang kaayla hilakbot na mood. Nang makitang malapit na ang oras, ayaw nang ituloy ni Nicole ang pagdaldal sa kanila. Kinuha niya ang kanyang pitaka at kinuha ang painting na, The Blazing Sun, na nakatabi. Alam kong ganoon. Hindi pinansin ni Nicole ang gulat na ekspresyon ni Jillian.
Lahat tayo ay tao, kaya bakit ko titiisin ang lahat ng tao? Lumabas ng pinto si Nicole at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang makina ng sasakyan ay umalangaw-ngaw. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Ian. Nicole, bakit ang aga mong aalis? Pauwiin na kita. Delikado mag-isa ang magdadrive. Hindi siya pinansin ni Nicole, tinapakan ang pedal ng gas, at umalis ng walang sabi-sabi. Stanton Corporation. Malamig ang aura ni Nicole habang papunta sa kanyang opisina. Bago siya makarating sa pintuan ng kanyang opisina, nagmamadaling lumapit si Logan. Presidente, nandito si Mr. Ferguson para makita ka. Hindi man lang nagdalawang isip si Nicole at tumanggi. Ayoko siyang makita. Sabihin mo lang na wala ako dito. Kumaibot ang sulok ng labi ni Logan. Bago pa siya makapagsalita ay bahagyang nanigas ang matangkad at magandang katawan sa gilid. Isang malinaw na boses ang humarang sa kanila. Wala dito. Huminto si Nicole sa kanyang mga yapak at tumingin sa gilid. Eric Ferguson. Bakit siya nandito? Sinaman niya ng tingin si Logan. Nanginginig na paliwanag ni Logan, sabi ni Mr. Ferguson maghihintay na lang daw siya sa harap ng opisina mo. Kaya pala hindi siya pumunta sa guest lounge. Kung makikinig ka sa susunod na kalahati ng sentence ko, hindi na magiging awkward ngayon. Hindi naglakas loob si Logan na sabihin. Gayunpaman, hindi nagkasala si Nicole. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Mr. Ferguson, pasok ka. Kabanata 211. Paano siya isang tao na makakaapekto sa malaking larawan? Bagamat ayaw tanggapin ni Nicole si Eric Ferguson, nandito na siya, kaya kailangan niyang panatilihin ang mababaw na kagandahang asal. Binuksan ni Logan ang pinto ng opisina niya. Mabilis na pumasok si Nicole. Nagpakita siya ng kumpiyansa at eleganteng aura at nagdala ng superioridad na naging dahilan upang hindi siya makamit na ang iba ay nakatingala lamang sa kanya at napabuntong hininga sa paghanga. Pinagmasdan siya ni Eric habang tinutulak ang pinto papasok at bahagyang natigilan. Biglang naging pamilyar ang eksenang ito. Sandaling lumitaw ang imaheng iyon sa kaibuturan ng kanyang isipan. Sa dilim, ang babaeng nakasuot ng pulang damit na hindi makita ang mukha, at ang liwanag na tumatagos sa gabi. Ang liwanag na bumasag sa madilim na kalangitan ay napakalaki. Bahagya siyang kumunot ang noo. Iyon ay bumalik noong siya ay nasa Europa. Bakit ko ba ito naalala bigla? Mr. Ferguson, mangyaring pumasok. Iniabot ni Logan ang kanyang braso at magalang na pinaalalahanan siya. Pumasok si Eric at tumingin ng masama. Napaka-minimalist ng furnishing ng opisina ni Nicole. Ang mga detalye ay may isang maliit na pag-uugali ng babae. May sculpture sa harap ng desk niya. Isang rosas na rosas ang nakadikit sa ulo ng iskulturang iyon na nagmukhang mapaglaro at matingkad. So, ganito ang itsura niya kapag nagtatrabaho siya. Isip ni Eric. Umupo si Nicole sa malaking malambot na sofa at lumubog sa loob, mukhang komportable at casual. Mr. Ferguson, bakit mo ako pinuntahan? Seryoso siyang tinignan ni Nicole. Kung walang seryosong negosyo si Eric, sipin niya ito palabas. Madilim at nagtatampo ang tingin ni Eric. Naisip mo na ba ang ating pagtutulungan para sa kapirasong lupang iyon? Nagtaas ng kilay si Nicole. Iyon ang dahilan kung bakit siya nandito. Ang isang maliit na bagay na nagkakahalaga ng isang personal na paglalakbay mula sa iyo, Mr. Ferguson. Wala na ba siyang magandang gawin? Malungkot at malamig ang mukha ni Eric. Kalmado at cool ang ugali niya. Hindi siya nagdalawang isip. Magandang gumawa ng desisyon ng maaga. Hindi natin dapat ipagpaliban ito. Bahagyang tumapik ang daliri ni Nicole sa gilid ng sofa. Bigla niyang naisip ang babaeng iyon na nagpal-ayos sa kanya sa magandang biyaya ng pamilya Carter. Naniniwala si Nicole na may kinalaman kay Chloe Snyder ang nangyari. Kung masisira ang relasyon ni Nicole sa pamilya Carter, ang higit na makikinabang dito at ang pinakasikat na kandidato para sa asawa ni Ian ay si Chloe Snyder. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumingin si Nicole kay Eric. Handa akong makipagtulungan, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Ang mga mata ni Eric ay malalim na parang madilim na karagatan. Walang kahit isang emosyon ang gwapo at perpektong mukha na iyon. Papayag siya sa anumang kondisyon na gusto niya. Wala akong pakialam kung anong pribadong kasunduan ang naabot mo kay Chloe Snyder. Ang proyektong ito ay maaari lamang magkaroon ng akin o sa kanya.
Ang saloobin ni Nicole ay determinado, at ang kanyang kahilingan ay malinaw, bagaman ito ay tila hindi makatwiran. Sino siya para hilingin kay Eric na paalisan ang isa pang partner? Ito ay ganap na hindi makatwiran. Bahagyang napakunot ang noo ni Eric na naguguluhan. Siya ay may kalmado at cool na ugali, at ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng isang pambihirang bakas ng pagkalito. Natawa si Nicole at hindi na itago ang lamig sa mukha. Eric Ferguson, alam kong hinihiling mo lang ang Stanton Corporation na sumali sa oras na ito dahil mas marami o mas gusto mong gumawa ng mga pagbabago. Hindi siya gumawa ng tunog. Nagkaroon ng katahimikan. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, dinampot ang kape sa kanyang harapan, at humigop, sa kamarahan itong ibinaba. Tinatanggap ko ang iyong kabayaran. Napatingin bigla si Eric. Natigilan siya saglit. Ang kanyang pagiging mahinahon ay medyo hindi inaasahan. Napag-isipan mo na ba? Malalim ang boses ni Eric. But I won't work with Chloe Snyder, so she must be out. Of course, this is also your only chance to make amends. Nang matapos ang project, pantay na kami. Hindi na kailangang ilabas ang gayong hindi kasiya siyang nakaraan at nguyain ito ng paulit-ulit. Sa huli, si Nicole lang ang naghihirap. Sandaling natahimik ang kapaligiran. Maliwanag na si Eric ang may kapangyarihan sa proyektong ito, ngunit napakabuti ni Nicole habang sinasabi ang kanyang kalagayan. Bukod kay Nicole, walang ibang makapagsalita ng ganito sa harap ni Eric Ferguson. Bakit? Tanong ni Eric. Hindi naman sila dapat magkaroon ng masyadong interaksyon ni Chloe, di ba? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Nicole at sinabing, I just simply hate her as a person, nothing else. Kaya, huwag mo nang banggitin ang malaking larawan. Paano si Chloe Snyder isang taong makakaapekto sa malaking larawan? Kabanata 212. Ang nawawalang singsing. Namumula ang mukha ni Eric. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Okay. Siya ay walang pasubali na sumang-ayon sa hinihinging kabayaran kahit na ang pagharap dito ay maaaring medyo mahirap. Gayunpaman, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Eric. She's willing to accept my compensation, so ibig sabihin, salvageable pa rin ang relasyon namin. Hindi na nagulat si Nicole sa kanyang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, tumayo siya at naglakad sa likod ng kanyang mesa. Ipapagawa ko sa isang tao ang mga detalye sa Ferguson Corporation. Panatilihin nating pribado at confidential ang pakikipagtulungang ito sa ngayon. Ganon din ang iniisip ni Eric. Kung tutuusin, kasi simula pa lang ng proyekto, kaya hindi nararapat na maging masyadong high profile. Sa pagtingin sa mga kilos ni Nicole, malamang napapaalisin na niya ito sa susunod na segundo. Dahil ang mga bagay sa pagitan nila ay nagsimulang gamaan, mas mabuting iwasan ang anumang hindi kasiya siyang pagtatalo. Tumayo si Eric pagkatapos mag-isip. Tapos, babalik ako. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang kanyang mga mata ay idinikit sa isang eskultura ng bronze tree na may sapat na gulang sa likod ni Nicole. Agad na nanigas ang mukha niya. Kung hindi siya nagkakamali, ang bronze tree na ito ay dinisenyo ng isang sikat na sculptor mula sa Sweden na may modernong twist sa ornamental sculpture ng Central Europe. Ito ay isang natatanging disenyo sa mundo, kaya natural, ito ay napakamahal. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat niya ay hindi ang puno. Ang mga sanga ay nakadikit sa pailes. Nagkaroon ng maliwanag na refracted light na nagmumula sa isa sa mga sanga malapit sa bintana. Isa itong brilyante na nakakabit sa isang singsing. Iyon ang nawala niyang singsing sa kasal. Sandaling tumigil ang paghinga ni Eric. Tense ang mukha niya at sobrang gulat. Ang bagay na naramdaman niya ng matinding pagsisisi pagkatapos niyang mawala ay lumitaw dito. Nakita ni Nicole na hindi pa umaalis si Eric kaya inangat niya ang ulo niya. Mr. Ferguson, dahil tapos na tayong mag-usap. Bahagyang kumunot ang noo ni Nicole nang makita ang ekspresyon ng mukha nito. Lumakad ng ilang hakbang si Eric at tumayo sa harapan niya. Bahagyang nanginig ang sulok ng labi niya. Ang mapang-ipang damdamin sa kanyang dibdib sa mga sandaling iyon ay nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkawala at bigat na para siyang nahuhulog sa isang bangin. Malalim at madilim ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Nicole. Ang walang malay na reaksyon ni Nicole ng pagtutol, pagdududa, at pagkasuklam ay bahagyang lumubog ang kanyang mga mata.
Tumayo siya sa harapan niya at inabot ang pares ng singsing na nakasabit sa mga sanga ng bronze tree. Napansin ni Nicole ang galaw niya. Biglang nanlamig at nagtatampo ang mukha niya. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ito at itinulak palayo, dahilan para matisod si Eric ng ilang hakbang paatras. Malayo na ngayon ang kanyang mga daliri sa pares ng singsing. Ang mga mata ng lalaki ay malalim at nagtatampo sa sakit at komplikado sa mga ito. Malamig ang boses ni Nicole. Mr. Ferguson, maaari ka nang umalis dahil tapos na tayong mag-usap. Kung magtatagal pa siya, natatakot siyang bugbugin lang siya nito. Ang kanyang kabab ang loob sa nakalulungkot na nakaraan na iyon ang huling bagay na gustong alalahanin ni Nicole. Hindi niya nais na magdusa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay dahil lamang sa pag-ibig niya kay Eric Ferguson sa loob ng ilang taon. Nicole, bakit nandito ang singsing ko? Medyo namamaos ang malamyos niyang boses habang nahihirapang magtanong. Di ba nawala ko? Bakit ito nandito? Napaisip si Eric. Bago pa umabot sa kanyang mga mata ang kagalakan sa paghahanap ng kanyang nawawalang singsing, ang malamig na pagtutol ni Nicole ay nanunuya na sa kanyang pagnanasa. Mr. Ferguson, ito ang singsing ko, hindi sayo. Iyon ang ibinigay niya sa kanya para sa kanilang kasal bukod sa 2 dokumentong iyon. Si Nicole ang bumili ng singsing. Ang sakit ay kaya niyang tiisin. Ang pag-asang ibinigay sa kanya ni Nicole ay itinapon niya na parang basura. Tapos, ano ang kinalaman nito sa kanya ngayon? Ang mga sulok ng labi ni Eric ay mahigpit na idiniin sa isang tuwid na linya. Ang malalim na nakatagong sakit, pagsisisi, panunupil, at pagtitiis sa kanyang mga mata ay lumabas. I'm sorry. Parang simple at solemn na. Bukod sa paghingi ng tawad na ito, hindi na alam ni Eric kung paano nila malalampasan ang nakaraan. Kinagat ni Nicole ang sulok ng kanyang mga labi sa panghahamak. There's no need to say these useless things. Nakita ko na ang sincerity mo nang pumayag ka sa kondisyon ko. Sapat na iyon para sa kanya. Lahat sila ay nasa hustong gulang na, kaya hindi na kailangang magsabi ng gayong sentimental, walang kwentang mga salita. Mas maganda kung maaayos na lang nila ito ng pera. Tama si Yvette, sinong tatanggi sa pera? Puno ng masalimuot na emosyon ang mga mata ni Eric. Tumagos sa puso niya ang pagwawalang bahala ni Nicole. Napaiwas ng tingin si Eric kay Nicole at tinitigan ang medyo pamilyar na singsing na iyon. Ang pares ng mga singsing ay mukhang bago habang kumikinang sa sikat ng araw. Tanong ulit ni Eric, paano napunta dito? Kabanata 213. Nagsisinungaling siya. Nagtataka si Eric kung bakit nasa kamay ni Nicole ang nawawala niyang singsing. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Nicole. Halatang ayaw niyang sagutin ang nakakairita nitong tanong. Gayunpaman, mas ayaw niyang makasali kay Eric Ferguson. Simpleng sabi niya sa kanya. Akala ko alam mo na. Anong alam ko na? Itong singsing na ito ay ibinalik sa akin noong isang umaga ni Wendy Quaid. Ang sabi niya ay sobrang dami mong nainom noong nakaraang gabi at natulog sa kanyang pwesto, tapos basta-basta na lang itinapon sa isang tabi. Kaya, siya mismo ang nagbalik sa akin. Hinding-hindi makakalimutan ni Nicole ang paghaharap na iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam ng kawalang pag-asa si Nicole sa kanilang pagsasama. Si Nicole ay nawala sa lungkot, depresyon, at galit noon. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makaalis sa kadilimang iyon sa oras. Nakatingin sa kislap ng pagkalito at sakit sa kanyang mga mata, napangisi si Nicole. Baka nagkamali ako. Si Eric Ferguson ay isang cold-blooded na hayop na walang damdamin. Paano siya nakakaramdam ng sakit dahil sa akin? Kahit na may nararamdaman siya, hindi iyon para sa akin. Ano ang punto? Sinulyapan siya ni Nicole na may malamig na pagwawalang bahala. Mr. Ferguson, you must have hated me 3 years ago. Malamang napabigat ang regalo ko, kaya hindi na kailangan pang ibigay sa iyo ang singsing. Pakiramdam ni Nicole ay katawa-tawa ito nang sabihin niya ito ng malakas. Hindi. Napakababa ng boses niya. Bahagyang nabasag ang emosyon sa mga mata ni Eric. Ang kanyang katawan ay tense, at ang hangin sa kanyang paligid ay sobrang lamig. Ito ay nakakatakot na malamig. Hindi na rin maalala ni Eric kung kailan siya nagpalipas ng gabi sa kinaroroonan ni Wendy Quaid pagkatapos uminom. Hindi sana ito nangyari, kaya lahat ng ito ay kasinungalingan ni Wendy Quaid. Kumalabog ang dibdib ni Eric sa nakakulong na galit.
Ang sinumpaang sinungaling na si Wendy Quaid. Hindi talaga ako dapat naging mabait sa kanya. Napakunot ang noo niya. Nagmamadaling nagsalita si Eric. Nagsisinungaling siya. Tiyak na hindi ako nagpalipas ng gabi sa kanyang lugar, lalo na ang paghahanap sa kanya pagkatapos uminom. Ang kanyang puso ay nasa gulat. Bahagyang ngumiti si Nicole at walang pakialam. Ganun ba? Halatang hindi siya naniniwala sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang pumasok dito. Walang makapagpapatunay kung gaano ito kay Toto. Isa pa, hindi na siya interesado sa nangyari sa pagitan nila noon. Ang iba pang sinabi ni Eric ay biglang bumara sa kanyang lalamunan. Walang pakialam si Nicole sa kanyang paliwanag. Alam kong galit ka sa akin. Nicole, kung may mas magandang paraan para mabayaran ka, gusto ko. Mahina ang boses ni Eric. Malalim ang titig nito habang nakatingin sa kanya. Hindi na siya nagsalita kahit na marami pa siyang gustong sabihin sa kanya. Gayunpaman, marami lang siyang masasabi sa kanya sa sandaling ito. Walang pakialam na kinagat ni Nicole ang gilid ng labi niya. Hindi niya isinapuso ang mga salita nito. The fact that you can agree to my condition is already a very good compensation. Kapag natapos na ang project na ito, wala na tayong utang sa isa't isa. Hindi na sila magkakaroon muli ng anumang bagay sa isa't isa. Pagkatapos magsalita ni Nicole, tinawagan niya si Logan habang hinihintay ang sagot ni Eric. Send Mr. Ferguson out. Oo, Presidente. Wala pang ilang segundo ay lumapit si Logan para kumatok sa pinto. Nang maramdaman ang kakaibang kapaligiran sa opisina, hindi nagpakita ng ibang reaksyon si Logan. Siya ay magalang at magalang. Mr. Ferguson, kung pakiusap. Pagkaalis ni Eric Ferguson, umupo si Nicole sa kanyang opisina ng mahabang panahon, tahimik na dinama ang natitirang init na iniwan ni Eric sa hangin. Sa wakas ay gumuhit siya ng isang natatanging linya sa nakaraan na labis niyang pinagnanasaan. Dahil ito ang kanyang hindi nasusuklian na pag-ibig, kailangan niyang matutong bumitaw. Ano ang punto ng patuloy na pagmamahal ni Nicole kay Eric Ferguson? Hindi nito mababago ang katotohanang hindi niya ito gusto. Hindi kailanman magugustuhan ni Eric Ferguson si Nicole. Kinuha ni Nicole ang singsing sa sanga ng bronze tree at binuksan ang bintana. Walang pag-aalinlangan, bahagyang binawi niya ang kanyang kamay at ibinato ang singsing. Kabanata 214, sa maling gilid. Si Ian Carter at Old Master Carter ay parehong nakaramdam ng kakaiba sa biglaang pag-alis ni Nicole. Si Nicole ay hindi kailanman naging ganito kawalang galang. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng mga mata ni Old Master Carter, sa wakas ay hindi na napigilan ni Jillian at sinabi sa kanya ang lahat, na ang pagpipinta ay peke at tungkol sa pagkagusto ni Chloe kay Ian. Nang marinig ito ni Old Master Carter, nagalit siya. Ang kanyang manugang na babae, si Jillian, ay palaging maganda ang ugali at hindi kailanman nagdulot ng gulo. Kaya, nasiyahan siya sa kanya. Hindi niya inaasahan na gagawa si Jillian ng ganito kagulo. Paanong hindi siya magagalit? Hiniling ni Old Master Carter sa mga eksperto sa industriya na maghanap ng larawan ng The Blazing Sun na ipinakita sa World Museum, pagkatapos ay ipinakita ito kay Jillian. Ang pagpipinta na ito ay likha ni Mr. Wilhelm sa tuktok ng kanyang karera. Ang bawat pulgada ng likhang sining na ito ay maingat na inilabas ang kagandahan at kadakilaan ng buong pagpipinta. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang deliberasyon, nagpasya si Ginoong Wilhelm na huwag idagdag ang kanyang lagda sa pagpipinta na ito. Kaya, ang The Blazing Sun ay naging tanging nilikha niya nang wala ang kanyang lagda. Bilang isang resulta, ito ang kanyang pinakamahalagang piraso ng trabaho. Nang malaman ito, namutla ang mukha ni Jillian. Naisip niya kung paano niya pinahiya si Nicole kanina. Napakatangang pagkakamali. Pero, Chloe Snyder. Nag-alinlangan si Jillian at naisip na malamang na sinadya ni Chloe. Si Old Master Carter ay isang matalinong tao. Malamig siyang bumantong hininga at sinabing, siya ay naging pinuno ng Snyder Farm Miley bago siya 18 taong gulang. Hindi mo maiisip kung ano ang kaya niya. Not to mention, hindi siya gusto ni Ian. Kahit na at magpakasal sila, hindi sigurado kung ang kumpanya natin ay mabibili ng Snyder Corporation. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang naging malungkot ang mukha ni Jillian.
Paano siya titingalain ng isang malakas at may kakayahang babae bilang isang biyenan kung si Jillian ay isang pangkaraniwang may bahay na may mataas na lipunan? Halos hindi na pinansin ni Jillian ang detalyeng ito tungkol sa kung gaano kahirap ang magiging kinabukasan nila ni Chloe kung pakakasalan ni Ian si Chloe. Dad, ay. Namutla ang mukha ni Jillian. Kung alam niya lang noon, hindi niya sasabihin kay Nicole ang mga masasakit na salita na iyon. In the future, you just need to stay away from Chloe Snyder. Any cooperation regarding our companies will be handled by Ian and his father, so what are you worrying about? Sinaway ni Old Master Carter si Jillian. At saka, mas mabuting humanap ka ng pagkakataon para humingi ng tawad sa Stantons. West City man o Atlanta, ang Stanton Corporation ang partner na hindi natin kayang mawala. Stanton Corporation. Katatapos lang ng meeting ni Nicole nang makatanggap siya ng tawag mula kay Kai. Ang daming pinadala sa'yo ng mga Carters. Weird, ha? Ian. Nagtatakang tanong ni Nicole. Kadalasan pinapadala lang niya sila sa opisina ko. Hindi. Galing kay Mrs. Carter. Jillian. Natarante si Nicole at medyo sumimangot. Baka sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa The Blazing Sun. Sa kasamaang palad, huli na. Nailagay na ni Nicole ang pagpipinta na iyon sa pag-aaral ng kanyang ama, at mahal na mahal niya ito. Gayunpaman, kung ito ay para sa kung ano ang nangyari sa huling pagkakataon, si Nicole ay walang tunay na pakialam. Kung tutuusin, alam ni Nicole na ang daya ni Chloe Snyder. Hindi niya talaga puputulan ang relasyon sa pamilya Carter dahil doon. Kung pinutol ni Nicole ang kanyang relasyon sa mga Carters, naabot na ni Chloe Snyder ang kanyang layunin. Ngumisi si Nicole. Okay, ipapadala ni Mr. Anderson ng angkop na regalo sa pagbabalik. Okay, matamlay na sabi ni Kai. Sa sandaling iyon, kumatok si Logan sa pinto at pumasok. President, nandito si Miss Chloe Snyder at gusto kang makita. Nagtaas ng kilay si Nicole. Ang bilis niya. How unexpected. Tiyak na hindi katulad ni Ingrid Ferguson si Chloe Snyder, naiiyak at gagawa ng eksena para ipahiya ang sarili kapag naiinis. Kaya naman, curious si Nicole. Imbitahan mo siya. Oo, Presidente. Pumasok si Chloe na may grasya at malakas na aura. She had a coldness about her na hindi maaaring baliwalain. Napangiti si Nicole. Ano ang isang pambihirang pagbisita, Miss Snyder? Pumasok si Chloe at umupo sa tapat ni Nicole. Sobrang lakas ng ugali ng dalawang babae na parang magsasagupaan sila sa oras na magkita sila. Anything to drink? Coffee or tea? Hindi na kailangan. Siguradong wala sa mood si Chloe na uminom ngayon. Nagtaas ng kilay si Nicole at sumenyas kay Logan, tumango ito at lumabas ng kwarto, isinara ang pinto sa likod niya. Nicole, I don't like beating around the bush, so I'll get straight to the point. Pinalayas mo ba ako kay Eric Ferguson sa development project na iyon? Ikaw din ang nagpatigil sa pagsagot ni Mrs. Carter sa akin. Mga tawag mula sa araw na iyon, tama. Matigas ang tingin ni Chloe, at bakas sa mukha niya ang galit. Habang nagsasalita siya, itinukod niya ang kanyang mga kamay sa desk sa harap ni Nicole. Isang mapang-ipang dilim ang bumalot sa kanya. Siya ay talagang karapat-dapat na maging presidente ng Snyder Corporation na dumaan sa lahat ng uri ng malupit sa industriya. Kung sino pa man, talagang matatakot sila. Sa kasamaang palad, ang taong iyon na nakaupo sa tapat niya ay si Nicole, na ganap na hindi nabigla. Kabanata 215. Ako ay babaeng walang moral. Nang marinig ito, itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at napangiti. I admit to the first one. As for the latter, you've really wronged me. Nakangiting malahalimaw si Nicole na may bakas ng pagkinang sa kanyang mga mata. Oo naman, malamang alam ni Jillian na niloko siya. Di man lang sinagot ni Jillian ang mga tawag ni Chloe. Napakalupit. Malamig at mahigpit ang mga mata ni Chloe Snyder. Patuloy siya sa pagpindot. Sino ka para kunin si Eric Ferguson na sip-in ako sa kooperasyong iyon? Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan kong ilagay para lang makapasok sa merkado at mabuo ang koneksyong iyon? Hindi siya nag-abala na magtrabaho sa maliliit na kumpanya at dumiretso sa Ferguson Corporation. Kinailangan ng ilang pagsisikap upang makuha ang magandang impresyon at tiwala ni Eric Ferguson. Nakapagtataka,
Inalis ni Nicole ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Paanong hindi magagalit si Chloe? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Nicole na may nakakainis na ekspresyon. Your effort is telling Eric Ferguson that you can make Ian completely give up on me. Nanigas ang mukha ni Chloe nang bumalatay sa mga mata niya ang gulat. Paano niya nalaman ito? Unti-unting lumawak ang malamig na ngiti sa gilid ng labi ni Nicole. Miss Snyder, talagang hindi ka panipaniwala ang effort mo, ha? I'm rather curious kung saan mo nakuha ang confidence na makukuha mo ang puso ng amorous second young Master Carter. Bagamat si Chloe Snyder ay dumating na handa at nagkaroon ng malinaw na pag-unawa sa mga kagustuhan at personalidad ng lahat, siya ay labis na nagtitiwala. Kung sa simula pa lang ay hindi siya gusto ni Ian, paano niya ito magugustuhan ngayon? Ayaw makialam ni Nicole sa kanilang mga bagay, ngunit kailangan lang siyang hilahin ni Chloe sa bagay na ito. Paano mo nalaman? Dahil alam niya ang ugali at ugali ni Eric, hindi niya sasabihin sa ikatlong tao ang tungkol sa ganoong pag-uusap. Nang makita ang pagtataka at pagkagulat ni Chloe, kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at iwinagayway ito sa kanyang harapan. Well, coincidentally, the day you and Eric Ferguson were talking in the bar, I have a friend sitting next door who just happened to hear your conversation. Ang taong iyon ay nakakagulat na si Julie Nixon. Naalala lang ito ni Julie makalipas ang ilang araw at agad na tinawagan si Nicole para sabihin ito. Sabay-sabay na naging malinaw ang lahat. Unti-unting nanigas ang mukha ni Chloe. Natahimik siya at tuluyang tumingin kay Nicole ng malamig at malungkot na mga mata. Kahit nakalabas na, composed pa rin si Chloe. Minamaliit kita, Nicole. Naisip ni Chloe na si Nicole ay isa lamang mayaman na babae na lumaki sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ama at mga kapatid. Kahit na si Nicole ay nasa posisyon ng kapangyarihan sa Stanton Corporation, naisip ni Chloe na hindi magiging pamilyar si Nicole sa pagiging taksil ng mundo ng negosyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Chloe ang ginampanan ni Nicole. Miss Snyder, I think na overestimate mo lang ang sarili mo. Napataas ang kilay ni Nicole at walang malay na tumawa ng mahina. Sa tingin mo ay maaari mong pakasalan si Ian sa pamamagitan lamang ng pagpukaw sa aking relasyon sa mga Carters at pagsasabi ng ilang masamang salita. Kay Mrs. Carter. Namumula ang mukha ni Chloe dahil sa pagsasalita ni Nicole. Hindi niya maiwasang ilabas ang kanyang nararamdaman. Nicole, mahal mo rin si Eric Ferguson noon, bakit hindi mo maintindihan ang nararamdaman ko? 10 taon na akong may gusto kay Ian. Hindi ako nalulungkot sa tuwing nakikita ko siyang may kasamang ibang babae, ikaw lang. Nagnganga ang ngipin ni Chloe. Namumutla ang mukha niya. Ang kanyang ekspresyon ay may taglay na kalungkutan at sama ng loob. Iba ang tingin niya sa'yo sa iba. Kung ayaw mo sa kanya, dapat bitawan mo siya. Bakit mo siya pangunahan at bibigyan ng pag-asa? Bakit gusto mo akong pigilan na magkagusto sa kanya? Napansin ni Nicole ang pagtitiis ni Chloe habang pinipigilan ni Chloe ang sarili na hindi mawalan ng pag-asa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang ekspresyon. Sa ilalim ng kalmadong titig na iyon, may namumuong lamig. Nagagalit siya sa akin dahil dito. Hindi mapigilan ni Nicole ang mapangiti. Isa na naman ba itong engkwentro ng moral kidnapping? Ano na naman ito? Tinapik ni Nicole ang isang daliri sa desk at pinaalalahanan si Chloe. Miss Snyder, don't even think of trying to morally kidnap me. It won't work because I'm a woman without morals. Hindi pa natatalo si Nicole sa pakikipagtalo. Kabanata 216. Sapat na sa pagpapanggap na may sakit. Naisip ni Nicole, may crush si Chloe kay Ian sa loob ng 10 taon. Hindi katakatakang napaka-agresibo at sama ng loob niya sa akin. Napatingin siya sa naninigas at nakalugmok na mukha ni Chloe at medyo naaawa sa kanya. Nakiramay si Nicole sa babaeng ito, pero wala siyang pinagsisihan. Tumingin siya kay Chloe ng seryoso. Miss Snyder, please don't impose your emotional failure on me. Your fruitless crush and Ian's dislike for you are not caused by me. Hindi rin ako third party na some-ire sa relasyon nyo, kaya hindi ko obligado na tanggapin mo ang iyong paghatol. Ito ay hindi tulad ng kung sino ang pinaka-nakakaawa ay nagkaroon ng kalamangan. Hindi pareho sina Nicole at Chloe. Bagamat pareho silang may walang katumbas na pagmamahal sa isang tao,
kahit papaano ay sinubukan ni Nicole na ipaglaban ito. Inaasahan niyang matamo ang pag-ibig ni Eric ng hayagan noon. Sa kabilang banda, hindi kailanman ipinaglaban ni Chloe ang pag-ibig ni Ian sa nakalipas na 10 taon. But he likes you. Pinandilatan ni Chloe si Nicole. Umiling si Nicole. Miss Snyder, can you please be more reasonable? So what if he like me? Anong nagawa kong mali? Ang pagmamahal mo sa kanya ay hindi nasusuklian, kaya bakit hindi mo siya pakawalan? Bakit kailangang humanap ng katawa-tawang dahilan si Chloe para hindi siya makalayo? Kailangang ibigay ni Chloe ang lahat ng sisihin kay Nicole para lang gumaan ang pakiramdam niya sa sarili niya. Anong klaseng pag-iisip iyon? Akala ni Nicole noon na si Chloe ay magiging isang tapat at desenteng tao dahil siya ay iginagalang sa mundo ng negosyo. Hindi niya inaasahan na ganito pala kakulit at kalokohan si Chloe. Ayaw ni Nicole na ituloy ang kadaldalan sa kanya. Miss Snyder, dito na matatapos ang pag-uusap natin. Kung gusto mo, I can ask Ian out for you para maging open ka na lang sa kanya. We're all adults, so you should be able to accept whatever the result may be. Kung ito ay gumagana kung ito ay hindi, walang punto sa pag-aaksaya ng oras ng lahat. Naisip ni Nicole na ang kanyang panukala ang pinakaangkop. Sa halip na gawin ni Chloe ang lahat ng unilaterally nang hindi alam kung mayroon siyang pag-asa, mas mabuting maging bukas tungkol dito at makakuha ng malinaw na sagot. Isang panandali ang pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Chloe, ngunit nawala ito sa isang iglap. Gusto mo lang naman akong ipahiya sa harap niya, diba? Nang marinig ito ni Nicole, alam niyang wala na siyang masasabi kay Chloe. Nagkibit balikat si Nicole. Medyo malamig ang mga mata niya. Kalimutan mo na. Hindi niya ito pinahahalagahan. Then just do whatever you please. I've already done my part. You can't interfere with the business here, and you have no place in this market. Walang mapapala si Chloe kung mananatili siya. Masyadong obvious ang send-off ni Nicole. Walang lugar para kay Chloe Snyder sa West City. Malamig at mahigpit ang tingin ni Chloe habang masama ang tingin kay Nicole. Napakalakas ng aura niya. Napakalamig ng hangin sa paligid niya. Sabi ni Chloe, fine. Saka huwag mo akong sisihin sa pagiging ungracious. Tumaas ang kilay ni Nicole at walang takot na sinalubong ang tingin ni Chloe. Sa simula pa lang, kailan naging mabait si Chloe sa una? Logan, paalisan mo na ang bisita natin. Kakaibang tahimik si Chloe Snyder saglit. Nagdala si Logan ng balita na bumalik si Chloe sa headquarters ng kanyang kumpanya sa Cali. Medyo nagulat si Nicole. Bumalik siya ng ganon-ganon lang. Unexpected yon. Pero maganda rin yon para sa akin. Sa wakas ay magkakaroon na ako ng kapayapaan at katahimikan. Sa isang business cocktail party. Magkasamang dumalo sa party sina Nicole at Yvette. Nagkataon namang nasagasaan nila si Ian at ang kanyang ina na si Jillian ay halatang natulala nang makita si Nicole. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Jillian at pumunta sa harap na may ngiti upang hawakan ang kanyang kamay. Nicole, I've missed you these days. I asked Ian to invite you over many times. Bakit hindi ka pumunta sa amin? Naisip ni Nicole sa sarili, iyan ay dahil ayaw kong maghanap ng gulo para sa sarili ko. Gayunpaman, kumilos pa rin si Nicole ng magiliw. She looked so glamorous habang nakangiti siya ng matino. Mrs. Carter, I've been busy recently. Not to mention, kakagaling lang ni Ian, kaya dapat magpahinga siya ng maayos. Nakita ni Jillian na walang matigas na damdamin sa mukha ni Nicole, kaya nakahinga siya ng maluwag. Gusto niyang ilabas muli ang The Blazing Sun, ngunit nahihiya siyang gawin iyon. Hindi rin ito binanggit ni Nicole sa kanyang sarili. Kaya, natitiis lamang ni Jillian ang sakit sa puso at pagsisisi ng tahimik. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, sa wakas ay inilipat nila ang pahina. Lumapit si Ian, kaya nagdahilan si Jillian. Tuluyan nang inalis ni Nicole ang pekeng ngiti niya at inilibot ang paningin kay Ian. Sapat na ba ang pagpapanggap mong may sakit? Nag-flash ng malahalimaw ng ngiti si Ian. Siya ay tumingin na napakabanayad at walang kabuluhan. Mismo ko. Kabanata 217. Ang kanyang blind date. Isang malamig na ngiti ang isinalubong ni Nicole. Kaya niyang isipin kung ano ang gusto niya. Gustong sabihin ni Nicole kay Ian ang tungkol kay Chloe Snyder, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip,
nagpasya siyang hindi ito. Di ko man lang masolve sa sarili kong problema. Bati ni Yvette sa iba at tahimik na lumapit para hilahin ang pulso ni Nicole. Nikki, nakita ko si Eric Ferguson. Bahagyang kumunot ang noo ni Nicole. Ito ay hindi kakaiba para sa Eric Ferguson upang ipakita dito. Bagamat ayaw siyang makita ni Nicole, hindi na kailangang mag-abala tungkol dito. Yvette pursed her lips and continued, pinipilit ako ng mama ko na makipag-blind date sa lalaking nakatayo sa tabi ni Eric Ferguson. Napasubo si Nicole ng alak na hindi pa niya nalulunok at muntik ng mabulunan. Mukhang gulat din si Ian. Ang tagal bago na rehistro ni Ian at Nicole ang sinabi ni Yvette. Talagang pumayag si Yvette Quimby na makipag-blind date. Napabuntong hininga si Yvette. Pinilit ako ng mama ko na pumunta. Anyway, ayoko sa kanya, but our families are talking about a marriage alliance. Nag-aalala si Nicole para kay Yvette. Mukhang naiinggit si Ian at commandant kay Nicole. Kung pwede lang maging makaluma ang mga pamilya natin. Gaano kaganda iyon, ha? Sabay na sigaw ni Nicole at Yvette, get lost. Paanong nasa mood pa siyang mag-grow? Siya talaga ang pinakamasamang kaibigan ng taon. Nikki, kailangan mo akong tulungan. Napaawang ang labi ni Nicole. Siyempre, gusto kong tumulong, pero hindi ako maaaring pumunta sa mga matatanda ng dalawang pamilya at magdeklare ng digmaan, tama. Nagningning ang mga mata ni Yvette. Lumapit siya kay Nicole at sinabi ang plano. Kumaibot ang sulok ng labi ni Nicole. Itong patumpik-tampik na si Yvette. Gusto niyang ako ang magkusa at gumawa ng iskandalo sa kanyang blind date. Sabi ni Nicole, hoy, sira-sira na ang reputasyon ng bestie mo, pero gusto mo padagdagan ng insulto ang injury. Walang magawang hinatak siya ni Yvette. Pero bukod sa'yo, wala na akong maisip na mas angkop na tao. Kung sinong babae lang, itatago na lang sana ng pamilya nila ang mga bagay-bagay. Ikaw lang ang may kakayahang takutin sila para huwag magmadali. Nakita ni Ian na nagbubulungan ang dalawang babae at hindi alam kung ano ang kanilang binabalak. Sa oras na ito, may dumating na may dalang inumin at kinaladkad siya. Mukhang napunit si Nicole. Pero, kung malaman ng iba, huwag kang mag-alala, walang lihim na kukunan ka dito. Siguraduhin mo lang na makikita ka ng ibang tao. Ang kailangan lang nilang patunayan ay ang lalaking ito ay isang manhid na kahit na naglakas loob na makipag-ugnay kay Nicole. Hinikayat ni Yvette si Nicole, kaya't nakapikit na lamang ang kanyang mga ngipin. Ugh, fine. For the sake of my best friend, I'll just have to be the bad guy. Desidido si Nicole na tulungan ang kaibigan. Kinuha niya ang sulok ng kanyang mahabang damit at pumunta sa direksyon na itinuro sa kanya ni Yvette. Nakaupo doon sina Eric Ferguson at Keith Ludwig kasama ang isa pang tao sa tapat nila. Colton White. Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapak. Ang lalaking iyon ang pinakaayaw sa kanya noon. Siya ang ka-blind date ni Yvette. Lumingalinga si Nicole at wala siyang ibang nakita maliban sa kanilang tatlo. Ito ay dapat na Colton White. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ayaw ni Nicole na makasal ang kanyang matalik na kaibigan sa salot na ito. Hindi niya deserve si Yvette. Huminga ng malalim si Nicole, dinala ang kanyang damit sa isang kamay, at hawak ang isang baso ng alak sa kabilang kamay. Dahan-dahan siyang naglakad. Napansin ni Keith na naglalakad si Nicole papunta sa kanila. Excited at kinakabahan niyang hinayla ang braso ni Eric at kinindatan siya. Ferg, mukhang sinadya talaga ni Nicole. She's willing to forget the past and actually took the initiative to come over to you. Nang makitang dahan-daang naglalakad ang babaeng may balingkinitang figure at maseselang katangian, nagliwanag ang mga mata ni Eric. Si Eric ay mukhang kalmado at cool na may bahagyang pagsimangot. Nang marinig ang mga salita ni Keith, may nakatagong pananabik si Eric. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa isang kisap mata, dumating si Nicole sa harapan nila. Bonnie ay Cole, are you looking for Eric? We won't disturb you then. Keith said as he stood up and pulled Colton to leave. Panay ang pagkakaupo ni Eric at hinintay na magsalita si Nicole. Si Nicole ay nagpunas ng malamig at mapurol na sulyap kay Eric na parang siya ay isang walang kabuluhang figure. Nilampasan ng kanyang tingin si Eric at dumapo sa Colton White. Mr. White, kuha tayo ng maiinom. Natigilan ang tatlong lalaki. Napatingin si Keith kina Colton at Nicole na may pagtataka.
Sa gilid ay unti-unting nagbuga ng mapang ipang ginaw ang katawan ni Eric habang nakatitig kay Nicole. Kumunat ang noo ni Colton. Nabigla man siya matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Nicole, hindi naman siya kasing duwag ni Keith. Walang anuman sa kanya si Nicole, kaya hindi niya kailangang pakialaman ang mood ni Nicole. Bakit ako kukuha ng inumin sa iyo? Malamig na wika ni Colton. Kahoy na tumanggo si Keith. Oo nga, ano pa nga ba ang maaari mong pag-usapan? Nagtaas ng kilay si Nicole at ngumiti ng nakakaakit. Walang dapat pag-usapan noon, pero sinong magsasabing walang mangyayari sa hinaharap? Kabanata 218. Hindi isang mabuting tao. Ang mga salita ni Nicole ay muling nagpatigil sa kapaligiran. Ang mabangis na mga mata ni Eric ay dumaan kina Nicole at Colton. Nakakatakot ang lamig niya. Nicole, anong ginagawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni Eric. Nagawa na ni Eric ang hiniling ni Nicole na sipain si Chloe Snyder mula sa proyekto at isinama ang Stanton Corporation dito. Sinabi niya na ito ang kabayaran. Dahil nabayaran na niya ito, wala na silang utang sa isa't isa. Kaya, kwalipikado siyang magsimulang muli sa kanya, tama ba? Nagtataka si Eric kung bakit hinanap ni Nicole si Colton White nang wala sa oras. Dahan daw ang sumulyap si Nicole sa gilid ni Eric. Malamig ang boses niya. Mr. Ferguson, bagamat naalis na natin ang mga nakaraan nating sama ng loob, hindi ibig sabihin na qualified ka na para sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Naiintindihan mo ba? Hindi man sila magkaibigan, kaya hindi niya dapat pakialaman ang mga gawain nito. Nalungkot ang mukha ni Eric sa sinabi ni Nicole. Madilim at mabigat ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Umiwas ng tingin si Nicole at tinitigan si Colton. Itinaas niya ang kanyang mga labi sa isang kaakit-akit na ngiti at itinuro ito kay Colton. Ito ay napakakaakit-akit, mapang-akit, at natural. Mr. White, pwede ba tayong mag-isa? Gusto ni Colton White na huwag pansinin ang babaeng ito dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito. Nicole, anong ibig mong sabihin? Malamig at malayo ang boses niya. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi sa isang pahiwatig ng ngiti. Hindi mo ba nakikita? Interesado ako sa'yo. I'm already so direct. Bulag ba siya? Malaki ang pagbabago sa mukha ng tatlong lalaki. Nanlaki ang mata ni Keith sa gulat. Interesado si Nicole. Si Colton. Pero, si Colton ang pinakamababa ang tingin sa kanya noong ikinasal siya kay Eric. Paano naman si Eric? Nang marinig ni Eric ang mga salitang ito, bumagsak ang hangin sa kanyang paligid. Napakalamig ng kanyang aura na hindi maalis-alis. Medyo nakakatakot pa nga. Nanlamig si Colton White sa pwesto. Napakakomplikado ng ekspresyon niya habang nakatitig kay Nicole nang may takot, na para bang ngayon lang siya nakakita ng halimaw. Did I? May nagawa ba akong mali? Sinusubukan ba akong patayin ng babaeng ito? Noong isang araw matapos malaman ni Eric na masama ang pakikitungo ni Colton sa kanya noon, binigyan niya ito ng malamig na balikat at hindi pinansin ng matagal. Sa wakas ay kinuha ni Colton ang pagkakataong ito para magkasundo ang kanilang relasyon pagkaraan ng napakatagal na panahon. Dahil dito, ibinato ni Nicole ang bombang ito sa kanya. Si Colton ay mukhang nataranta at nawala habang nakatingin kay Eric. Magsasalita pa sana siya, hinailan ni Nicole ang braso ni Colton at umalis. Matapos bumalik sa katinoan si Colton, sinubukan niyang kumawala sa kamay nito. Kinaladkad siya ni Nicole sa lugar na maraming tao. Kaya, ang pagtutol ni Colton ay nakaakit ng maraming atensyon. Ang interaksyon sa pagitan nilang dalawa ay mukhang medyo hindi maliwanag. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa ibabaw na may praying mata na tila sila ay naghihintay upang makita ang drama unfold. Nicole, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo ngayong tagapagmana ka ng Stanton Corporation. Kung hindi dahil kay Eric. Huminto si Colton sa kalagitnaan ng pangungusap. He looked cold and uninterested as he continues, hindi ako interesado sa iyo, kaya mas mabuting sumuko ka na lang. Para kay Colton, mas mahalaga ang kanyang pagkakaibigan. Hindi napigilan ni Nicole na ibaba ang ulo at nagpakawala ng mahinang tawa. Dahil nakatalikod siya sa karamihan, walang nakakakita sa ekspresyon niya. Nakatayo sila ng sobrang lapit sa isa't isa, na hindi maiwasang mag-isip ang iba tungkol sa kanilang relasyon. Dahan daw ang itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at sinalubong ang malamig at matigas na tingin ni Colton.
Bahagyang gumalaw ang kilay niya. Biglang inabot ni Nicole at hinayla ang kurbata ni Colton para ailapit ito sa kanya. Biglang nagsara ang distansya nilang dalawa kaya halos mabangga ng mukha ni Colton ang mukha niya. Nagulat si Colton at saglit na tumigil sa paghinga. Nasa harap ng kanyang mga mata ang napakaganda at malamig na mukha na may malahalimaw ng ngiti. Bumilis ang tibok ng puso niya. Habang siya ay tulala, sinabi ni Nicole sa mahinang boses, "Sa tingin mo ba ay isang tao ka? Hindi ako bulag. Paano magiging mabuting tao ang sinumang kaibigan ni Eric Ferguson?" Ang kanyang boses ay napakalamig ng walang anumang pagbabago-bago. Sumimangot si Colton ng mahigpit. Masungit ang mukha niya. Masama talaga ang intensyon ng babaeng ito. Akmang itutulak na niya ito, isang malakas na braso ang pilit siyang tinulak palayo. Si Colton, na matagal nang naglingkod sa hukbo, ay napaatras ng ilang hakbang. Tumangala siya sa gulat. Nakatayo doon ang mabangis na mukha na si Eric Ferguson. Malamig na sulyap ni Eric kay Colton at sa wakas ay tumingin kay Nicole. Ang kanyang boses ay malinaw, malamig, at malalim habang sinasabi niya, "Bakit hindi ko alam na kayo ni Colton ay napakalapit sa isa't isa?" Kabanata 219. Aling gilid ka? Nakita ng lahat ang eksenang ito. Si Colton White at Nicole ay nagkaroon ng malapit na relasyon, habang si Eric Ferguson ay naiinis at nagalit. Sa ilang sandali, nagsimulang mag-isip ang lahat kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Ang mga relasyon sa pagitan ng mga elite ay tunay na komplikado at patuloy na nagbabago. Inisip na lang ni Nicole na nakakatuwa ang mga sinabi ni Eric. Sino siya para manghimasok sa mga gawain niya? Natahimik si Nicole at nakataas ang kilay na parang sinasabi niya, "You can guess." Kinakabahan namang paliwanag ni Colton, "Ferg, hindi ako close sa kanya." Si Eric ay hindi tumingin sa kanya, lalo na't makinig sa kanyang mga salita. Lumapit si Keith sa gilid at tinignan itong kakaibang trio. Hindi niya maiwasang magsalita para kay Eric. "Hindi close ha. Medyo close kayo kanina." Kumaibot ang mga sulok ng labi ni Colton. Nagsalubong ang kilay niya. "Saang side ka? Si Keith ba talaga at sa side ni Nicole?" Naalimpungatan si Keith sa aura ni Colton. Kung tutuusin, si Colton ay dating nasa hukbo, kaya tiyak na hindi niya ito mapapanalo sa isang laban. Kaya, lumiit si Keith at nagtago sa likod ni Eric. Hinihintay pa ni Eric ang sagot ni Nicole. Mukhang wala siyang balak na paalisan siya kung hindi man lang siya nagsalita. Nakita ito ni Nicole at ikanawit ang kanyang mga labi. Bakas sa mga mata niya ang pagiging mapaglaro. "Well, 3 taon na tayong magkakilala, kaya paanong hindi tayo magiging close sa isa't isa?" Pagkatapos ng lahat, nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya si Colton dahil sa pang-iinsulto sa kanya sa loob ng 3 buong taon. Hinding-hindi iyon makakalimutan ni Nicole. Tumanggo si Keith bilang pagsang-ayon. Tama, tama. Sabay na dumampi kay Keith ang nagbabantang tingin ni Colton at Eric. Sa mismong sandaling ito, lumapit si Yvette dala ang kanyang telepono. Nagkunwari siyang walang alam sa nangyayari at ngumiti kay Nicole. "Nikki, nagre-ring ang phone mo. Gusto mo bang ibaba ang tawag?" Nakahinga ng maluwag si Nicole. Sa wakas, walang ibang salita, kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at umalis. Mabilis naman siyang sinundan ni Yvette. "Paano na?" tanong ni Nicole. Hindi napigilan ni Yvette na matawa. "I got the pic. It's perfect. Lalo na yung tog on the tie. Astig kaya yon." Nagkataon, sabay lakad ni Eric na parang si Grim Reaper. "Ha ha ha." Nakahinga ng maluwag si Nicole. "Mahusay, hindi bababa sa lahat ng iyon ay hindi para sa wala." Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang reaksyon ni Eric ay medyo labis na pinalaki. Sina Nicole at Yvette ay pumunta sa isang liblib na lugar para tingnan ang mga kuha ni Yvette sa maliit na aksyon na iyon kanina. Nang makarating sila sa dulo ng isang koridor, nakita nila ang ilang high society ladies na nag-uusap habang naglalakad papunta sa banyo. Pinalayas ni Nicole si Chloe. "No way. Chloe is such a revered figure in Cali and more powerful than most men." Paano siya madaling masisipan ni Nicole? Pagkatapos, narinig nila ang boses ni Ingrid na sumasagot sa mga pagdududa ng mga babaeng iyon. "Nicole's a petty. I think she's just jealous to see someone more powerful than her, so she used her family's power to find trouble with Chloe in business."
Ayaw ni Chloe na pakialaman siya kaya umalis na siya. Ang ibang mga babae ay mukhang naunawaan na nila ang buong sitwasyon. Si Ingrid ay lubos na nasisiyahan sa epektong ito at sadyang hininaan ang kanyang boses, ngunit ito ay sapat na malakas para marinig siya ng malinaw ng lahat. Gusto mo bang makitang nagpapakatanga ang mayabang na babae na iyon? Nagkatinginan ang lahat. Walang nang ahas na magsalita. Binalaan sila ng kanilang mga pamilya na huwag manggulo sa sinuman mula sa pamilya Stanton, lalo na kay Nicole. Malamig na ngumuso si Ingrid. Kalimutan mo na ito. Ako ang baalang guluhin si Nicole. I just need your cooperation. Nagkatinginan sina Yvette at Nicole. Lagi silang nakakarinig ng chismis habang papunta sa banyo. Nagkataon, narinig pa nila ang napakagandang plano. Tumalikod sina Yvette at Nicole at naghanap ng magandang pwestong mauupuan. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Ingrid Ferguson at ang kanyang mga grupo. Agad nilang nakita si Nicole sa crowd. Lumapit si Yvette kay Nicole. Dapat ba tayong umalis ng maaga? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi. Laruin muna natin siya, para mawala ang pagkabagot natin. Nagkibit balikat si Yvette. Okay, nasa mood naman. Sa isang kisap mata, dumating si Ingrid na mag-isa. Si Ingrid ay wala sa kanyang karaniwang mapagmataas at mapanghamon na ugali. Sa kabaligtaran, mukha siyang sinsero at mapagpakumbaba habang sinasabi niya, Nicole. Nagag-reflex agad si Yvette. I'm sorry. I can't help it. Itinaas niya ang kamay para magpaliwanag. Kabanata 220. Bitawan kita kung nagsisinungaling ka. Kumaibat ang sulok ng labi ni Nicole. Para kay Nicole, isang bangungot na marinig ang pagtawag ni Ingrid sa kanyang pangalan sa tonong iyon. Kung hindi pa nalaman ni Nicole ang plano ni Ingrid ay nagdududa na si Nicole sa kanyang mga pandinig. Si Ingrid, na nasa harap ni Nicole, ay nanatiling magalang ng ngiti at kagandahang asal ng isang high society lady. Nicole, may sasabihin ako sa'yo. Pwede ba tayong mag-usap mag-isa? Nagtaas ng kilay si Nicole at inikat ang katas ng ubas sa kanyang baso. Tanong niya kay Ingrid. Ano ang dapat nating pag-usapan? Tumigil sandali si Ingrid at ipinilig ang ulo. I've been seriously reflecting on my past behavior these days. I admit that I've gone overboard in the past, so I'd want to sincerely apologize to you. Tumanggo lang si Nicole na may pag-unawa at sinabing, ay, sige, mag-sorry ka na lang dito. Hindi ba mas sincere sa harap ng lahat? Nanigas ang mukha ni Ingrid. Pinilit niyang ngumiti ng peke. It won't be very appropriate. May mga bagay pa akong gustong sabihin sa'yo in private. Nag-aalin lang ang tumingin si Nicole sa refleksyon ng malalaking kristal na ilaw sa ibabaw ng kanyang inumin. Ang liwanag na gumagalaw sa kanyang salamin ay nakakagulat na mas maganda kaysa sa mga tunay na nasa itaas niya. Nakita ni Ingrid ang pag-aalinlangan ni Nicole at agad na dinagdagan. Hindi naman makakabuti kung marinig ng iba ang mga bagay na namamagitan sa inyo ng kapatid ko, di ba? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga talukap. Bahagyang pumulupot ang mga sulok ng labi niya. Okay. Tumayo siya. Hinayla ni Yvette ang braso ni Nicole at napangiwi. Gusto niyang pigilan si Nicole. Ngumiti ng panatag si Nicole at tinapik ang palso ni Yvette, nagpapahiwatig na alam niya ang kanyang ginagawa. Alam na niya ang plano ni Ingrid. Kumikislap ang mga mata ni Ingrid na may bakas ng pagiging saplada. Sa balkonahe ng ikalawang palapag. Ang mga dahon sa paligid ay kumakalusko sa simoy ng hangin. Ang malabo na banda ng liwanag mula sa Milky Way ay makikita sa madilim na kalangitan. Ang mga bituin ay kasing layo ng nakikita ng mata. Mukhang inosente si Ingrid, iniisip na magagawa niya ang anumang gusto niya sa pamamagitan ng paggamit sa pangalan ni Eric Ferguson. Nakatayo doon si Nicole na may kaunting ngisi. Napakabata. Nakatayo si Ingrid di kalayuan sa likuran ni Nicole. Ang kanyang boses ay banayad at hindi nakakapinsala. Nicole, actually come to think of it, you and my brother are a good match with comparable family backgrounds and you're both from the same gentry circle. Pati ang lolo ko ay na-approve na kayo. Are you really not interested in my kuya? Sinulyapan siya ni Nicole na may lamig sa mga mata. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot sa isang malamig at hiwalay na ngiti. Nagkakamali ka ba? Paano kami magiging good match ng kapatid mo? Tumigil sandali si Ingrid at sinabing, ikaw na ang kapalit at presidente ng Stanton Corporation.
Sa kasalukuyan mong halaga, paanong hindi ka magiging mabuting kapareha para sa aking kapatid? Malamig na ngumuso si Nicole at hindi itinago sa kanyang mga mata ang panghahamak. You misunderstood me. What I mean was, how is your family worthy of being compared to my family? She even has the cheek to presume that her brother is compatible with the successor of Stanton Corporation. Nanlamig ang mukha ni Ingrid. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. She gritted her teeth and stood behind Nicole, staring at her intently. Kung noon pa lang, hindi na nag-alinlangan pa si Ingrid. Gayunpaman, ang kanyang lolo at kapatid na lalaki ay binalaan na siya ng maraming beses na huwag pakialaman si Nicole. Kung hindi dahil kay Nicole, hindi mapapahiya si Ingrid sa harap ng mga high society ladies. Sa pagtitig sa mukha ni Nicole, napigilan ni Ingrid ang kanyang galit. Bago ito, napansin na ni Ingrid na maluwag ang mga tornilyo ng rehas na ito. Saka sinasadyang tinanggal ni Ingrid ang mga ito bago niya pinaalis si Nicole. Ang rehas na ito ay wala ng anumang punto ng suporta. Ang isang bahagyang sindik ay gagawin itong bumagsak. Dahil ang lugar na ito ay nakakubli sa mga nakapaligid na halaman kasama ng kadiliman sa labas, walang nakapansin dito. Nakagat ni Ingrid ang ibabang labi, tumingin kay Nicole, at biglang sumigaw, "Nicole, ano yang nasa likod mo?" Pagkatapos ay sinuntok niya si Nicole nang walang pag-aalinlangan. Gustong itulak ni Ingrid pababa si Nicole mula sa ikalawang palapag. Ayaw niyang patayin si Nicole at gusto lang niya itong pilayin. Kahit papaano, masasaktan si Nicole. Mas maganda kung tuluyan ng mapilayan si Nicole. Kung baldado si Nicole, magagawa pa kaya niya ang pagiging suplado. Mapapahiya si Nicole kapag nat-ambush siya ng ganito. Naisip ni Ingrid na hanggat kaya niyang ipahiya si Nicole, magiging sulit ang lahat kahit na mapag-alitan pa siya sa huli. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para sugurin si Nicole, pero nang dumampi ang kamay niya sa likod ni Nicole, biglang umiwas si Nicole sa gilid. Wala na si Ingrid sa likod ni Nicole bilang suporta sa harap niya at sumugod siya mula sa inertia kanina. Nahulog ang rehas ng walang pagtutol, at huli na ang lahat para pagsisihan niya ang kanyang mga ginawa. Malayang bumagsak ang katawan ni Ingrid. Medyo masakit ang malamig at mabagsik na hangin sa kanyang mukha. Nabalot ng gulat at gulat si Ingrid sa sandaling iyon. Napasigaw si Ingrid, ngunit nang malapit na siyang mahulog sa ikalawang palapag, bigla siyang hinayla mula sa likod ng kanyang damit. Tumingin siya sa likod. Muntik nang makalimutan ni Ingrid na laging mabilis ang reflexes ni Nicole. Nakahinga na lang siya ng maluwag na hindi siya nahulog mula sa taas na ito. Gayunpaman, natatakot pa rin siyang mapunta sa ganitong sitwasyon at posisyon. Tumingin si Nicole kay Ingrid na may malabong ngiti sa mga mata. "Miss Ferguson, sinubukan mo lang bang itulak?" Tatanggi na sana si Ingrid, nang malahalimaw na itinaas ni Nicole ang kanyang kilay at idinagdag, "I'll let go if you lie."